Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Daryl, nagdulot ka na ng isang eksena sa palasyo ng New World. Hindi mo ba maaaring pakawalan ang mga hinaing ng iyong Panginoon? Kinabalisa ni Yvette ang mga paa. Nanatiling tahimik si Daryl. Nag-alala si Yvette sapagkat hindi sumagot si Daryl. Kaya't sinabi niya, Daryl, naalala mo ba noong hinigop ni Leroy ang espiritu ni Yvonne 10 taon na ang nakalilipas? Tinulungan kita upang iligtas ang kanyang buhay, at pumayag kang bigyan ako ng isang hiling. Patuloy na sinabi ni Yvette, ngayon, ilalagay ko ang aking hangarin. Nais kong huwag kang maghiganti mula sa aking ama, hindi ngayon at hindi rin sa hinaharap. Huminga ng malalim si Daryl habang nagbubuntong hininga. Matapos ang ilang minutong katahimikan, sinabi niya, sige na, ipinapangako ko na sayo. Labis na nainis si Daryl. Gayunpaman, kailangan niyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Bukod dito, personal din niyang pinatay ang kalihim ng bansa ng bagong daigdig. Sa gayon, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang bitawan ang paghihiganti. Ngumiti si Yvette matapos sumang-ayon si Daryl sa kanyang kondisyon. Masaya niyang sinabi, ngayon, sumang-ayon ka na, at hindi mo na pwedeng bawiin ang iyong mga salita. Nakapagpahinga na rin siya sa wakas. Hindi madaling kumbinsihin si Daryl na sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon. Hindi pa siya nakakapagpataas sa kanya. Hindi hinintay ni Yvette ang reaksyon ni Daryl bago ito lumakad papunta sa kanya at hinawakan ang braso. Pagkatapos, dinala siya nito sa kanyang likuran at sinabi, malubha ang iyong pinsala. Nagpunta ako sa lungsod upang kumuha ng ilang ginseng at fungus, ngunit hindi ko sila mahanap. Tila maaari lamang natin silang kunin mula sa bundok. Inakbayan ni Yvette si Daryl at lumakad papunta sa kalapit na bundok. Hiss! Ipinatong ni Daryl ang kanyang ulo sa balikat ni Yvette, amoy at mabango ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng isang maliit na di pangkaraniwang pakiramdam ng kumabog ang kanyang puso, sobrang naantig din siya. Halos mapatay na niya ang ama ni Yvette, ngunit iniluto niya ito gayunpaman. Sa likod ni Daryl, dahang umakyat si Yvette patungo sa bundok. Sinubukan ng dalawa na maghanap ng ginseng at fungus, ngunit hindi nila nagawang makahanap ng anumang makapagpapagaling na damo kahit na mahigit sa 1 oras na paghahanap. Medyo nalulumbay din sila dahil nawala rin sila. Ang bulubundukin ay natakpan ng kagubatang katutubo. Ang mga puno doon ay may higit sa 10 metro ang taas, na tinakpan ang kalangitan. Iyon ang dahilan kung bakit mahirap para sa kanila na maghanap ng direksyon. Hindi lamang nagkaroon ng kaunting pagkahilo si Yvette, ngunit kahit na si Daryl, na palaging may maraming kaalaman sa direksyon, ay nalito. Siyempre, pareho silang nakasama sa kontinente na yon sa unang pagkakataon, hindi sila pamilyar sa kanilang paligid. Hindi lamang sila nabigo upang makahanap ng anumang mga halaman, ngunit nawala din sila sa kagubatan. Nakakapanghinayang iyon. Mapait na ngumiti si Daryl habang bumubulong at nagreklamo sa ilalim ng kanyang hininga. Sinabi niya kay Yvette, madilim na agad. Magpahinga muna tayo at magpatuloy na maghanap ng ginseng at fungus bukas. Ngunit, kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi, mukhang nagalala siya. Magiging maayos ka bang maghintay hanggang bukas? Alam niyang ang hininga ni Daryl ay napakahina, wala siyang lakas magsalita. Kahit na ang mga sugat sa katawan ni Daryl ay hindi nakamamatay, nagsimula na silang lumala dahil naiwan nila itong hindi ginagamot ng matagal. Ha! Huminga ng malalim si Daryl at pinilit ang isang mahinang ngiti. Ayos lang ako. Hindi, kailangan kong hanapin ang mga halaman. Napangisi si Yvette. Napakatiyaga niya, nagpatuloy siya sa paghahanap sa kagubatan, kasama si Daryl sa kanyang likuran. Hindi, huwag mo nang hanapin ito. May isang yungib sa malapit, pumunta tayo doon at magpahinga. Medyo nauuhaw ako. Gusto kong uminom ng tubig. May itinuro na direksyon si Daryl. Sa katunayan, mayroong isang kuweba sa malapit, ngunit mayroon itong isang maliit na pasukan. Maaaring hindi ito mapansin ng isa kung hindi sila tumingin ng mabuti. Pagod na pagod si Daryl, nais niyang pumasok sa yungib at makatulog ng maayos. Tumalikod si Yvette at tumingin kay Daryl. Napuno ng dugo ang lalaki. Mayroong higit sa 100 sugat sa kanyang katawan na mukhang namaga.
Sumubsob ang puso niya nang bumuntong hininga siya. Naglakad siya papasok sa kuweba na nakatalikod pa rin si Daryl. Habang naglalakad siya, sinabi niya, pagkatapos natin makapasok sa yungib, maaari mo akong hintayin doon habang nasa labas ako at makahanap ng mga halaman at tubig. Naglakad ang dalawa papasok sa kuweba. Ang kuweba ay mukhang malalim, isang mahaba at makitid na landas ang humantong sa kanila sa kailaliman. Inakbayan ni Yvette si Daryl sa likuran niya habang nag-iingat siya. Naglakad silang dalawa papasok sa yungib. Matapos ang halos 10 minuto, nakarating sila sa isang bukas na espasyo. Nakita nila ang isang magandang lambak na may isang hangang gubat ng bulaklak ng peach sa malapit. Ang isa sa mga sapa ay dahang umikot sa kagubatan, at ang berdeng damo sa pampang ay may maraming kakaibang mga bulaklak at palumpong. Ang banayad na simoy ay marahang humihip. Napakaganda! Ang ganda! Napakaganda ng lugar, ito ay isang paraiso. Napatulala sina Daryl at Yvette. Hindi nila inaasahan na makakarating sila sa isang magandang lugar pagkatapos ng yungib. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sa isip si Yvette, at naglakad patungo sa sapa na nakatalikod pa rin si Daryl. Mayroong ilang mga thatched cottage sa pampang ng sapa. Kahit na mukhang simple ang mga thatched cottage, maganda ang pinalamusan. Sa pintuan ng isa sa mga maliit na bahay na pawid, isang matandang lalaki ang nakayuko habang ginagamot niya ang isang puting tagak. Ang ibon ay may putol na binti, at dumudugo ito, mahina din itong umiyak. Napansin ni Daryl na ang matandang lalaki ay may isang matapang na tindig, siya ay nakasuot ng burlap at linen at walang panloob na enerhiya. Sa unang tingin, para siyang ordinaryong magsasaka sa bundok, ngunit mayroon siyang aura na walang nangahas na pukawin siya. Ang matanda ay kumuha ng ilang mga espiritual na halamang gamot, dinurog at inilapat sa putol na binti ng puting tagak. Pagkatapos ay tinakpan niya ng mabuti ang sugatang paa. Makinis ang kanyang paggalaw, napakagaling niya. Sa maikling panahon lamang, muling nakuha ng puting crane ang kakayahang gumalaw muli. Kinalabog nito ang mga pakpak at lumipad, nawala ito sa paningin nila. Wow! Ito ay simpleng manghang bagay. Nagulat sina Daryl at Yvette nang makita iyon. Mayroong isang tanyag na kasabihan, 100 araw na paglalakbay sa pagbawi para sa mga pinsala sa mga litid at buto na nangangahulugang tatagal ng 3 buwan bago makarecover ang isa pagkatapos ng isang pinsala sa kanilang mga litid at buto. Kahit na ang isang maglilinang na nagdusa ng parehong mga pinsala, ay kailangan ng hindi bababa sa 1 buwan ng paggaling kung nagawa nilang malunasan ang mga sugat sa tamang oras. Gayunpaman, napansin ni Daryl at Yvette na ang katawan ng matanda ay hindi nakagawa ng anumang panloob na enerhiya nang gamutin niya ang puting tagak. Gumamit lamang siya ng kaunting halaman, at nakapagpagaling siya ng putol na paa ng ibon sa loob lamang ng ilang minuto. Nakamamangha. Sandali, blangko ang titig ni Daryl sa matanda. Labis siyang nagulat na nawalan siya ng sasabihin. Lolo! Habang si Daryl ay nagulat pa rin, nakabawi si Yvette mula sa pagkabigla. Magalang niyang sinabi sa matanda, anong lugar ito? Mangha ang iyong mga kasanayan sa medisina. Ito ay maliwanag na si Yvette ay gumalang sa bihasang matanda. Bilang isang prinsesa, si Yvette ay may sapat na kaalaman, ngunit ang tanawin na iyon ay bago sa kanya. Nabigla siya. Ang mga kasanayang medikal ng matandang iyon ay labis na pambihira, ang mga doktor ng imperial ng palasyo ay may mas kaunting mga kasanayan. Ikaw. Nakatingin ang matanda kina Yvette at Daryl na nakakunot ang noo. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Matanda. Bumuntong hininga si Daryl habang tumawag sa kanya, at mahinang sinabi, hindi namin sinasadyang mapadpad sa lugar na ito. Humihingi kami ng paumanhin na nagambala ka. Ano ang pangalan mo? Ang mga kasanayang medikal ng taong iyon ay tunay na isang nakakagrabe. Nakasimangot ang matanda at dahang sinabi, ang pangalan ko ay banal na magsasaka, at nakatira ako dito ng maraming taon na. Dahil hindi niyo sinasadya na mapadpad dito, hindi kita masisisi. Ngunit mangyaring umalis na kayo, dali. Natigil ang pagsasalita ng matanda at tumalikod upang makapasok sa may pawid na kubo. Ano? Siya ang banal na magsasaka. Banal na magsasaka, ang nakatikim ng 100 halaman. Kilala rin siya bilang emperador ng yan.
Ang isip ni Daryl ay naging blanko habang siya ay hindi makagalaw. Laking gulat niya. Ang banal na magsasaka ay tulad ng isang Diyos sa nakaraan ng World Universe. Siya ay isa sa mga unang ilang kilalang tao. Pamilyar si Daryl sa kasaysayan at pangalan ng banal na magsasaka. Ngunit teka, parang hindi ito tama. Nabanggit sa mga libro sa kasaysayan na ang banal na magsasaka ay kalaunan na ipon ang labis na lason sa kanyang katawan dahil nakatikim sila ng napakaraming iba't ibang mga uri ng halaman. Namatay siya matapos niyang kainin ang slit-gut herbs. Paano siya nabuhay? Ang matandang lalaking iyon ay ang tanyag na banal na magsasaka, kilala rin bilang emperador ng Yan Emperor. Totoo na ang banal na magsasaka ay nakatikim ng maraming uri ng halaman, tulad ng nabanggit sa mga tala ng kasaysayan, ngunit ang ilan sa impormasyon ay nagkamali. Tiyak na dahil sa mga halaman na kanyang kinain ay nagbago ang kanyang katawan, tulad ng muling pagsilang sa kanya. Naging resistant siya sa lahat ng uri ng sakit, at nabuhay pa siya ng mas mahabang buhay, hanggang sa panahong iyon, nabuhay siya ng 1,000 taon. Sa katunayan, kung ang isang maglilinang ay maaaring lumusot sa antas ng Martial Emperor at umusad sa susunod na antas, sila ay hindi tatablan ng kahit anong sakit. Ang pag-asa sa buhay ng isa ay mapapahaba din. Ang banal na magsasaka ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon hindi dahil sa kanyang mataas na pundasyon ng paglilinang ngunit dahil natikman niya ang lahat ng uri ng mga espiritong halamang gamot na kalaunan ay binigyan siya ng isang pambihirang pangangatawan. Nagulat din si Yvette, bahagyang naghiwalay ang kanyang mapulang labi sa pagkamangha. Ang matandang lalaking ito ay ang emperador ng Yan, banal na magsasaka. Lolo! Bumalik sa katinuan si Yvette. Naglakad siya papunta sa pinto ng kubo, at taimtim na nakiusap, ito ang aking kaibigan, Daryl. Siya ay malubhang nasugatan. Umaasa ako na maaari kang maging maawain at iligtas ang kanyang buhay. Ang kanyang mga sugat ay naiwan ng hindi napagamot ng napakatagal. Kung hindi mo siya magagamot para iligtas, baka mamatay siya. Tama si Yvette. Ang mga pinsala ni Daryl ay naiwan ng hindi masyadong nagagamot. Wala nang magagawa si Yvette sa puntong iyon, kahit na mayroon siyang elixir. Maaari lamang siyang humingi ng tulong sa banal na magsasaka. Sa parehong oras, si Daryl ay puno pa rin ng pag-asa at pagkasabi. Gusto niyang tumawa. Akala ko mamamatay ako sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na makakabangga ko ang banal na magsasaka. Hindi naman siguro ako mamamatay kung tutuusin. Gayunpaman. Matapos sabihin yon ni Yvette, ang walang malasakit na tinig ng banal na magsasaka ay nagmula sa loob ng maliit na bahay. Maswerte ka na hindi ko inisip na nanghihimasok ka sa lugar ko. Huwag mo akong istorbohin, umalis ka na, dali. Nagulat sina Daryl at Yvette. Hindi nila akalain na tatanggihan sila ng banal na magsasaka ng ganito kabilis. Kumalabog. Ibinaba ni Yvette si Daryl at lumuhod sa harap ng pintuan ng maliit na bahay na pawid na yon. Desidido siya. Lolo, nakikiusap ako sa iyo, parang awa mo na. Kung tumanggi kang tulungan siya, mamamatay siya. Gagawin ko ang lahat hanggat handa ka nang gamutin siya. Napabuntong hininga si Daryl. Nanlambot ang kanyang puso habang nakatingin kay Yvette. Siya ay isang prinsesa na may marangal na katayuan, ngunit marami siyang isinakripisyo upang mailigtas siya. Humirit. Lumabas ang banal na magsasaka mula sa may maliit na bahay na pawid at tinignan si Yvette na may nakakasunog na tingin. Mahal kong babae, sinabi mo bang handa kang gumawa ng kahit anong bagay basta iligtas ko ang batang ito? Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit siya ay tunog mabigat. Kinagat ni Yvette ang kanyang labi at mariing tumango. Opo. Sige, ayos. Hinaplos ng banal na magsasaka ang kanyang balbas. Pinag-isipan niya ito at sinabi ng dahan, maging aking katulong sa medisina sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, itinuro ng banal na magsasaka ang mga kakaibang mukhang bulaklak at palumpong sa malapit. Tutulungan mo ba ako sa pag-alaga ng mga halaman na ito at gawin ang lahat ng mga gawain? Opo. Sinalubong ni Yvette ang tingin ng banal na magsasaka. Hindi siya nagdalawang isip sa kanyang sagot. Bumilis ang tibok ng puso ni Daryl. Hindi niya mailarawan ang pagkilos nang tumingin siya kay Yvette. 2 taon. Mahalaga bang isakripisyo ang 2 taon ng kanyang kalayaan upang mailigtas ako?
Huminto sa pagsasalita ang banal na magsasaka at simpleng sinabi, papapsukin mo na siya sa loob. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa may maliit na bahay na pawid. Natuwa si Yvette habang dali niyang binuhat si Daryl sa likuran niya. Pagkatapos, tulad ng tagubili ng banal na magsasaka, inilagay niya si Daryl sa kama na kawayan. Nakasimangot ang banal na magsasaka nang makita ang dugo kay Daryl. Pagkatapos, sinabi niya kay Yvette, hubarin mo ang kanyang damit at pagkatapos ay linisin ang mga sugat. Maglalagay ako ng gamot sa kanya. Ano? Kailangan kong hubaran siya. Nanginginig si Yvette nang marinig iyon. Namula ang kanyang mukha, labis siyang nahihiya. Ilang oras ang nakakalipas, tinulungan niya si Daryl na magbihis. Pagkatapos, kailangan niyang hubarin muli ang kanyang damit. Napahiya siya. Natulala din si Daryl. Tinang na, bakit kailangan kong hubarin muli ang aking damit? Kumunot ang noo ng banal na magsasaka, at hinimok ulit sila nang makita ang pag-alangan ni Yvette. Sinabi ko sa iyo na hubaran mo ang asawa mo, bakit ka nagdadalawang isip? Bilisan mo. Nawalan siya ng maraming dugo, at ang mga meridian niya ay trauma din, hindi na tayo makapagpaliban. Asawa. Saglit na natigilan si Yvette nang marinig iyon. Namula ang kanyang mukha, sobrang init nito. Ngumisi si Daryl. Ito pala ay inakala ng banal na magsasaka na sila ay mag-asawa. Ang reaksyon ni Daryl habang pinapanood si Yvette na nahihiya. Gusto niyang tumawa ng malakas, ngunit hindi siya naglakas loob. Lalong nahihiya at nagalit ang naramdaman ni Yvette nang mapansin ang ngiti ni Daryl. Paano siya tatawa kung siya ay napahiya? Galit si Yvette, kaya't kinurot niya ito ng maingat. Aray! Napanganga si Daryl nang maramdaman niya ang kurot. Tumingin siya kay Yvette nang walang magawa. Sinang na! Hindi ba ako pwedeng tumawa? Wala naman akong sinabi, hindi ba? Umiling ang banal na magsasaka, at ngumiti habang hinihimok ulit si Yvette. Sige na, pwede bang itigil mo na yung pagkurot sa kanya? Hubarin mo muna ang damit ng asawa mo. Masigurado pa ang banal na magsasaka sa kanyang hula. Bakit sila maglalandian kung hindi sila mag-asawa? Tama, mahal ko. Sinamantala ni Daryl ang pagkakataon at sinabi, bilisan mo, hindi ko na ito, kaya pang tiisin. Puno ng ngiti ang kanyang mga mata nang sinabi niya iyon. Tuwang-tuwa si Daryl nang hindi pansinin ni Yvette ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang prinsesa, at nakiusap sa banal na magsasaka na pagalingin siya. Gayunman, napakurot siya ni Yvette. Pakiramdam ni Daryl ay parang napunit ang isang piraso ng kanyang balat, kaya't sinamantala niya si Yvette. Sinamaan siya ng tingin ni Yvette, ngunit wala siyang sinabi. Tinulungan niya si Daryl na hubarin ng marahan ang kanyang damit. Tumagal lamang ng ilang minuto, ngunit naramdaman ni Yvette na isang siglo na ang lumipas. Tumulo ang pawis ni Yvette matapos tulungan si Daryl na hubarin ang kanyang damit. Ang kanyang pinong mukha ay naging napaka-pula, tulad ng isang hinog na pulang mansanas. Sinuri ng banal na magsasaka ang mga pinsala ni Daryl. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Yvette at sinabi, lumabas ka at pumitas ng 27 espiritu na halaman, ang isa na may 7 kulay na mga talulot. Ang boses ng banal na magsasaka ay medyo malambot, ngunit mukhang determinado siya. Si Yvette ay naging katulong na niya sa medisina, kaya kailangan niya siyang tulungan sa lahat ng gawain. Hindi nag-atubili si Yvette. Dali siyang lumabas upang kunin ang 7 espiritu na halaman. Pagkatapos nito, inatasan siya ng banal na magsasaka na ihalo ito sa iba pang mga halaman sa isang pamahid. Sa susunod na ilang minuto, maingat na inilapat ng banal na magsasaka ang pamahid sa mga sugat ni Daryl. Aray ko! Nakaramdam si Daryl ng isang nakapapawing pagod na pakiramdam sa buong katawan niya habang nagbuntong hininga siya. Ang sakit sa katawan niya ay nawala lahat. Ang banal na magsasaka ay tunay na mahusay, ang kanyang gamot ay kamangha-mangha. Halika, uminom ka ng isang mangkok ng gamot. Ibinigay ng banal na magsasaka kay Daryl, isang mangkok ng gamot. Ang gamot ay may mapait at matapang na lasa, ngumisi si Daryl nang inumin niya ito. Dahang sinabi ng banal na magsasaka, ang mangkok ng gamot na ito ang aking lihim na resip. Maaari itong pagalingin ang iyong pinsala, ngunit mayroon din itong mga epekto, pansamantalang mabubulag ang iyong mga mata sa 2 hanggang 3 araw.
kaya ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga. Pagkatapos ng 2 o 3 araw, muling makakakita ang iyong mga mata, at ang iyong mga pinsala ay gagaling. Ano? Ang epekto ng gamot ay sanhi ng pagkabulag sa 2 hanggang 3 araw. Natigilan si Daryl. Nang makita niya ang nagulat na ekspresyon ni Daryl, ibinali ng banal na magsasaka ang ulo at tumingin kay Yvette. Pagkatapos, sinabi niya, dapat mong alagaan siya ng mabuti sa mga ilang araw na ito habang siya ay bulag. Ikaw na ngayon ang aking katulong sa medisina, kaya tatawagan kita kung kailangan kita. Tumalikod si banal na magsasaka at naglakad palabas ng maliit na bahay na pawid. Nagpahinga siya sa may katabing maliit na bahay. Pagkaalis niya, nakaramdam ng ginhawa si Yvette. Inobserbahan niya si Daryl bago siya nagtanong ng may pag-aalala, ano ang pakiramdam mo ngayon? Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Maraming salamat. Nagsalita si Daryl mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung sa bagay, si Yvette ay nagsakripisyo ng malaki upang mailigtas siya. Kaswal na tumugon si Yvette, hindi mo kailangang pasalamatan ako. Ang hinihiling ko lang ay tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Pagkatapos mong gumaling, ang mga hinaing sa pagitan mo at ng pamilya ng hari ng bagong daigdig ay nangangahulugang nalutas na. Medyo nahiya si Daryl. Tulad ng sasabihin niya tungkol sa isang bagay, napansin niya na ang mga bagay sa harap ng kanyang mga mata ay natunaw sa kadiliman, wala na siyang makita. Ganito ba talaga kabilis ito? Binalaan siya ng banal na magsasaka tungkol sa epekto, magiging bulag siya ng 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, nahirapan pa rin si Daryl na tanggapin nang ang kanyang paningin ay dumidilim na tulad ng isang gabi. Ikaw. Napagtanto ni Yvette na may mali nang makita niyang panik si Daryl. Mabilis niyang tinanong, nawala na ba ang iyong paningin? Hindi sumagot si Daryl, simpleng tumango lang siya. Malumanay na sinabi ni Yvette, huwag kang magpanik. Sinabi ng banal na magsasaka na ikaw ay pansamantalang bulag lamang. Magpahinga ka ng maayos. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Napakahusay! Nakaramdam ng labis na kaginhawaan ni Daryl nang marinig yon mula kay Yvette. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagpahinga. Napagpasyahan ni Daryl na kalmado niyang haharapin ang anumang susunod na mangyayari. Maya, nakatulog si Daryl. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabagal at regular. Phew! Bumuntong hininga si Yvette. Naupo siya sa upuan sa tabi ni Daryl, sobrang gaan ng loob niya. Sa wakas ay maayos na si Daryl, na nangangahulugang maaari na din siyang makapagpahinga ng maikling panahon. Dahang lumipas ang oras. Matapos siya makatulog ng halos 2 oras, tuluyan na ring nagising si Daryl. Ano? Nakakakita na ako ulit. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat si Daryl at masaya nang malaman na siya ay nakakakita na muli. Hindi ba sinabi ng banal na magsasaka na bulagan ako kahit 2 hanggang 3 araw? Bakit nakabawi ako ng napakabilis? Hindi alam ni Daryl na ang kanyang katawan ay nasa mas mabuting kalagayan na mula noong siya ay isang martial emperor. Bilang karagdagan sa nakinuha niya ang espiritu ng pulang mata na haring alakdan sa sinaunang libingan ni Xiaoyun. Hindi na siya tinatablan ng kahit anong mga lason. Ang gamot ay mayroong matinding epekto, maaari itong mabulag sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, para kay Daryl, inabot lamang siya ng 2 hanggang 3 oras upang ganap na makarecover mula doon. Wow! Kung paanong lihim na nagulat si Daryl, narinig niya ang tunog ng tubig mula sa kung saan malapit. Buntong hininga. Lumingon si Daryl at tumingin sa direksyon ng tunog. Nagulat siya, kaya napabuntong hininga siya. Mayroong isang malaking tubong kahoy na malapit, at puno ito ng mainit na tubig. Mula sa hindi malinaw na singaw na tumaas mula sa tubig, nakita niya ang isang payat na figura sa batya. Si Yvette yun. Lunok. Nanlaki ang mga mata ni Daryl nang makita ang eksena, napalunok siya ng isang laway. Bakit naglakas loob si Yvette na maligo sa silid? Si Yvette ay mayroong walang bahid at perpektong katawan. Kung sasali siya sa industriya ng libangan sa bagong daigdig, marahil kailangan na tumabi ang ibang mga tanyag na aktres. Ibinabad ni Yvette sa tube ang kanyang katawan at nagsablig ng tubig sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, parang nasasarapan siya.
Pagod na si Yvette, pagod at pawis na pawis nang bitbitin niya sa likuran si Daryl. Parehong nagpapahinga sina Daryl at ang banal na magsasaka, kaya't kinuha niya ang pagkakataong iyon upang maligo at maibsan ang kanyang pagod. Karaniwan, hindi kailanman maglalakas loob si Yvette na maligo sa maliit na bahay. Gayunpaman, mayroon lamang dalawang mga maliit na bahay na puwid sa lugar na iyon. Higit sa lahat, pansamantalang bulag pa naman si Daryl, kaya't hindi niya ito makikita. Na medyo naging komportable kay Yvette. Nagulat si Yvette nang lumingon siya at napansin niyang gising na gising si Daryl. Gayunpaman, kumalma si Yvette. Tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Gising ka na?" Tumayo siya, handa na siyang lumabas ng tube at isinuot ang kanyang damit. Akala niya ay bulag siya, kaya hindi siya kinabahan. Buntong hininga. Sa oras na bumangon si Yvette, nakita ni Daryl ang lahat. Gulat na gulat siya, kaya't nanigas siya. Tinitigan niya ito ng blangko, tuluyan na siyang nadala. Ang ganda. Napakaganda. Ang gintong proporsyon ay isang perpektong piraso lamang ng likhang sining. Daryl. Napansin ni Yvette na hindi tumugon sa kanya si Daryl, simpleng nakatulala siya sa kanya. Sa wakas ay may napagtanto siya at namula ang maganda niyang mukha. Ikaw, nakikita mo ba ako? Nagmamadaling bumalik si Yvette sa tub. Ipinakita lamang niya ang kanyang ulo sa itaas ng tubig, mainit ang mukha niya nang labis siyang napahiya. Wala akong nakita. Hindi ko nakita. Bumalik sa kanyang katinuan si Daryl at sumagot sa kanya na nakakahiya. Iyon ay isang lantarang kasinungalingan. Ikaw. Naramdaman ni Yvette na nag-init ang kanyang mukha, balakid niyang tinatapakan ang mga paa. Ipikit mo ang iyong mga mata at lumingon. Halos maiyak si Yvette. Paano ito nangyari? Hindi ba dapat bulag pa siya sa loob ng 2 hanggang 3 araw? Paano siya muling nakakakita sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras? Inis na inis din si Yvette dahil nakita siya ni Daryl na nakahubad. Siya ay isang marangal na prinsesa. Nakakahiya yun. O sige. Ngumiti si Daryl habang tumango, ramdam na ramdam niya ang hiya at galit ni Yvette. Mabilis niyang ipinikit at binaling ang ulo sa gilid. Hindi ako tumitingin ngayon. Sa personalidad ni Daryl, paano niya palalampasin ang napakagandang eksena? Ayaw ni Daryl na magalit si Yvette pagkatapos ng kanyang ginawa upang mailigtas siya. Medyo naging awkward ang lagay sa kapaligiran ng maliit na kubo. Tinupad ni Daryl ang kanyang pangako. Hindi siya lumingon, ngunit narinig niya ang tunog ng mga damit na umuusbong mula sa direksyon ni Yvette. Maya, tapos na si Yvette sa kanyang damit. Binigyan niya si Daryl ng isang mabangis na tingin. Ngayon na nakikita mo na, pwede mo nang pakuluan mag-isa ang gamot. Hindi na kita pagsisilbihan. Lumabas si Yvette palabas ng maliit na bahay, habang siya ay nagngangalit. Oh well. Hindi sigurado si Daryl kung ano ang dapat niyang maramdaman pagkalabas ni Yvette palabas ng maliit na bahay. Sa liwanag ng buwan na lawa sa kontinente ng bagong daigdig. Ang liwanag ng buwan na lawa ay matatagpuan sa hilagang silangan ng kontinente ng bagong daigdig, humigit, kumulang na mas mababa sa 100 kilometro ang layo mula sa hangganan ng World Universe. Ang tanawin ay maganda, at maganda ang panahon. Mayroon ding bagong itinayo sa baybayin ng liwanag ng buwan na lawa. Ang manor ay tinawag na Moonlight Manor, at nagsilbi ito sa sangay ng Elysium Gate. Ang Elysium Gate ay lumaki sa mga taong iyon. Matapos itong maging nangungunang sekta sa World Universe, ang lakas nito ay lumawak sa iba pang mga kontinente. Nag-set up ito ng maraming sangay sa 9 na kontinente, at ang asyenda ng liwanag ng buwan ay isa sa mga sangay. Huli na, at maraming mga alagad ng Elysium Gate ang nagpapatrolya sa paligid ng manor. Bilang unang sangay ng sekta sa World Universe, ang asyenda ng liwanag ng buwan ay mababantayan. Hush! Ang isang figura ay lumipad mula sa malayo at lumapag sa harap ng gate ng asyenda. Ito ay isang binatilyo na may itim na balabal na may isang simbolo ng apoy na nakaborda dito. Hawak niya ang isang kakaibang mukhang martilyo. Ang kanyang sobrang bata na mukha ay may isang matigas na hitsura na hindi angkop sa kanyang edad. Si Ambrose yun. Nalaman niya mula sa kanyang Panginoon, si Mateo, na ang sekta ng napakaliwanag ay mayroong isang malaking kalaban, si Daryl. Naisip yun ni Ambrose.
Narinig niya na ang Elysium Gate ni Daryl ay nagtaguyod ng isang sangay sa bagong daigdig. Nang walang pag-atubili, nagpunta siya sa sanga ng mag-isa. Nais ni Ambrose na lipulin ang asyenda ng liwanag ng buwan sa gabing iyon. Sino ka? Anong karapatan mong pumasok sa asyenda ng liwanag ng buwan? Isang bata. Biglang, isang pangkat ng mga alagad na nasa patrol duty ang nakakita kay Ambrose. Natigilan sila nang mapansin nilang si Ambrose ay 10 taong gulang na bata lamang. Hindi sila nakatingin sa kanya. Umalis ka at ipatawag ang iyong pinuno ng bulwagan. Malamig na sabi ni Ambrose. Napakabata niya, ngunit nagsalita siya sa hindi mabagal na tono. Ano? Sinabi ba niya na gusto niyang makita ang pinuno ng bulwagan? Nagkatinginan ang mga alagad at nagtawanan. Nais ng isang sanggol na makita ang ating pinuno ng bulwagan. Sa gitna ng pagtawa, dumating ang pinuno ng pangkat, nakangiting tiningnan niya si Ambrose. Hindi niya maitago ang paghamak sa bata. Hoy bata, sino ang mga magulang mo? Hindi ka na ba nagagatas? Alam mo ba kung nasaan ito? Sa palagay mo makikita mo ang pinuno ng bulwagan na nais mo. Napakahaba ng hangin. Pumunta ka sa impyerno kung wala ka ng ibang sasabihin. Tamad na tamad si Ambrose na magsalita ng walang kabuluhan. Dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang bola ng pulang lila na apoy ang kumugkob sa kanyang palad. Kasabay nito, ang hangin sa paligid niya ay naapektuhan kaagad ng mataas na temperatura. Ipinakita ni Ambrose ang akit na apoy ni Mateo, ang ulap na lilang mahiwagang apoy. Sa nagdaang 7 taon, itinuro ni Mateo kay Ambrose ang lahat ng makakaya niya nang walang anumang reserbasyon. Tinuruan pa niya si Ambrose ng kanyang ulap na lilang mahiwagang apoy. Hush! Itinaas ni Ambrose ang kanyang braso at itinapon ang lila na apoy. Nanginginig ang mga disipulo ng Elysium Gate nang maramdaman nila ang nakakapasong temperatura ng lila cloud enchanted flame. Natigilan sila. Mukhang ang ulap na lilang mahiwagang apoy ay napakalakas. Boom! Kaagad pagkatapos, sumabog ang lila na apoy. Ang mga alagad na iyon ay walang oras upang umiwas, sumigaw sila sa matinding paghihirap. Ang lilang apoy ay nag-ilaw sa kanilang lahat. Matapos ang ilang segundo, unti-unting humupa ang hiyawan. Ang mga disipulo at ang kanilang Peter Patter. Ang mga alagad ng Elysium Gate ay sumugod mula sa asyenda ng liwanag ng buwan. Sino naman sa mundo ang ganyan? Ang lupit! Oh! Marami sa mga alagad ang galit na sumigaw sa kanilang paglabas. Pagkatapos nang makita nila ang mga bangkay sa lupa, napabuntong hininga sila kasabay ng malamig na hangin. Lalo silang nagulat nang makita nila si Ambrose, na lumutang sa gitna ng hangin. Ang bata, na tila mga nasa 10 taong gulang pa lamang, ay tumingin ng napakasungit. Ang pangalan ko ay Ambrose. Ako ay isang alagad ng sektang maliwanag. Ang asyenda ng liwanag ng buwan ba ay isang sangay ng Elysium Gate? Narito ako upang sirain ang asyenda ng liwanag ng buwan. Lahat ng mga alagad ng Elysium Gate, lumabas at mamamatay. Malamig na sinabi ni Ambrose habang mahigpit na hawak ang martilyo. Nagpakawala si Ambrose ng isang malakas na hininga habang siya ay sumugod sa karamihan ng tao. Arch. Sa isang iglap lang ng mata, kasama ang ilang hiyawan, tinamaan ng martilyo ni Ambrose ang 2 na mga alagad ng Elysium Gate. Agad na nadurog ang kanilang mga katawan at nahulog sa isang pool ng dugo. Samantala, sa kuweba ng banal na magsasaka sa Hilagang Moana. Lumipas ang oras 10 araw ang lumipas sa isang iglap. Ang mga sugat ni Daryl ay dahang nakabawi sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Yvette. Siyempre, hindi pa ganap na gumaling si Daryl. Kailangan pa niya ng ilang araw na pagpapagaling. Kahit na may isang pambihirang pangangatawan si Daryl, siya ay malubhang nasugatan, at hindi siya nakakuha ng agarang medikal na atensyon nang siya ay nasugatan. Sumakatuwid, kailangan niya ng mas maraming oras upang magpagaling, kahit na yung banal na magsasaka ang gumagamot sa kanya. Ang relasyon sa pagitan ni Daryl at Yvette ay sumailalim din sa mga banayad na pagbabago sa loob ng 10 araw na iyon. Si Yvette ay hindi naging palakaibigan kay Daryl, kahit na noong bago niya ito ginamot siya ay nanlamig at naiinis sa kanya, ngunit maramdaman ni Daryl ang kinahinatnan sa kanyang mga mata. Sa labas ng maliit na kubo,
Naupo si Daryl sa isang upuan habang tamad siyang bumaba sa ilalim ng araw. Tinuruan ng banal na magsasaka si Yvette ng mga paraan upang mapangalagaan ang mga kakaibang bulaklak at palumpong na ito sa isang kalapit na sapa. Pinakinggan ito ni Yvette ng mabuti. Pinangako niya sa banal na magsasaka na siya ang magiging katulong niya siya sa loob ng 2 taon. Medyo nalungkot siya at nagtaka siya kung paano niya gugugulin ang susunod na 2 taon. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 araw na pakikipag-ugnay sa banal na magsasaka upang malaman ang tungkol sa parmasyolohiya, naging interesado si Yvette sa gamot. Kapatid na banal na magsasaka. Isang malakas na tinig ang nagmula sa malapit na gubat ng bulaklak ng melokoton. Isang lalaki at isang babae ang mabilis na lumakad pasulong. May isang tao at may matigas na tindig na may makapal na kilay at malalaking mata, nagmumukha siyang mayabang. At ang kanyang kulot na pulang buhok ay tumayo mula sa malayo, parang bola ng apoy pa ito. Ang isang aya na babae ay sumunod sa likuran niya. Ang babae ay mukhang nasa 30 taong gulang. Siya ay may isang matatag na tindig at ang hitsura niya ay kaakit sa isang maalab na may pulang palda. Tangina! Si Daryl ay tiningnan ng likas ang lalaki at babae. Halatang mag-asawa sila. Ang lalaki, na may maapoy na pulang buhok, at mukhang nangingibabaw. Ang babae ay napakaganda din. Ang mag-asawa sobra ganda at mukhang bayani. Ang lalaki ay tinukoy ng banal na magsasaka bilang isang kapatid halatang kaibigan siya banal na magsasaka. Tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Zurong. Binati ng banal na magsasaka ang mag-asawa. Bakit nandito kayong dalawa? Ano? Zurong. Ang tao na may pula na buhok ay si Zurong, ang Diyos ng apoy. Naramdaman ni Daryl na may ugong ang kanyang ulo na wala siya sa salita dahil sa pagkabigla. Kung ang isang magsasaka ay lumusot sa antas ng Martial Emperor, ang kanyang pag-asa sa buhay ay magiging mas mahaba at hindi siya gaanong magkakasakit. Sa makatuwid, ang maalamat na Diyos na si Zurong ay buhay pa rin. Naunawaan ni Daryl ang konsepto. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala kahit na nakita niya ang sariling Diyos gamit ang kanyang sariling mga mata. Nanginginig si Yvette, laking gulat din niya. Ito ay isang sorpresa upang makilala ang banal na magsasaka, at pagkatapos ay ang Diyos ng apoy, si Zurong ay nagpakita. Parang panaginip ito. Hindi alam ni Daryl at Yvette na nasa isang lugar sila na tinatawag na bundok ng Buzao. Ang bundok ng Buzao ay isang sagradong bundok sa Hilagang Moana. At ang bundok ay mayroong 36 na kuweba at 72 pinagpalang lupain. Mayroon ding mga sinaunang Diyos at natatanging tao sa bawat kuweba. Ang kuweba ng banal na magsasaka ay isa sa 72 pinagpalang lupain. Ang magsasaka ay pingapala ng mapalad na lupa. Ang fire deity ni Zurong na mapalad na lupain ay napakalapit sa pinagpalang lupa ng banal na magsasaka. Madalas na bumisita si Zurong sa banal na magsasaka. Kaya't lubos na magkakilala ang dalawa. Si Zurong ay nagpatuloy isang mahirap na ekspresyon sa kanyang mukha, mapait siyang ngumiti kay Divine Farmer. Kapatid na banal na magsasaka, humihingi ako ng pasensya. May dahilan ako upang narito. Nahihiya akong sabihin na sinubukan kong pasukuin ang isang 10,000 taong gulang na oso noong nasa tracks ako sa gubat na niebe. Nasaktan ako dahil napabayaan ko. Ni hindi tumingin sina Zurong kina Daryl at Yvette nang sabihin niya iyon. Si Zurong ay nanirahan sa bundok ng Buzao ng ilang libong mga taon, at madalas na nakikita ang maraming mga tagalabas na napunta doon nang hindi sinasadya. Sa makatuwid, hindi nagulat si Zurong nang makita niya sina Daryl at Yvette. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Zurong ang kanyang damit upang ibunyag ang isang nakakagulat na sugat sa kanyang dibdib. Napakalalim ng pinsala na kahit ang kanyang mga buto ay nalantad ng bahagya. Naramdaman ni Daryl ang malamig na hininga sa sugat ni Zurong, nagulat siya. Tangina! Si Zurong ay nagdusa ng ganong katindi pinsala, gayunpaman siya ay may hitsura pa rin ng isang mataas na tao. Kung si Daryl ang nagtamo ng sugat, namatay sana siya. Kapatid na banal na magsasaka. Ang asawa ni Zurong ay nakiusap kay banal na magsasaka sa lalong madaling pag-abot nito sa kanya. Bilis! Iligtas ang aking asawa, nakikiusap ako. Ang asawa ni Zurong ay si Yuli. Tumango ang banal na magsasaka, maingat niyang sinuri ang pinsala ni Zurong.
Nakasimangot siya at sinabing, bakit ka nagpabaya? Bakit mo pinukaw ang snow bear? Kumuha ang banal na magsasaka ng ilang mga halaman at inilagay ito kay Zurong. Hoy! Napakamot sa ulo si Zurong at ngumiti. Sinabi niya, kaya ginawa ko ito para sa mga tao. Ang 10,000 taong gulang na oso ay nagdulot ng gulo saan man. Ito ay nag-iwan ng yapak sa gubat na nyebe, na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Hilagang Moana. Ang malawak na kagubatan ay natakpan ng nyebe at yelo ng buong taon. Ilang araw na ang nakakalipas, nalaman ni Zurong na isang 10,000 taong gulang na oso ang lumitaw upang magdulot ng kaguluhan at mapanganib sa mga taong malapit sa baryo, kaya nais niyang sirain ito. Sa kasamaang palad, ang 10,000 taong gulang na oso ay napakalupit. Hindi lamang nabigo si Zurong na alisin ito, ngunit nasugatan din siya sa proseso. Habang inilapat ng banal na magsasaka ang gamot, nagbigay si Zurong ng isang kumpletong ulat ng kwento. Sa pagtatapos ng usapan, sinabi ng Diyosong apoy na mapait, kapag gumaling ako, dapat kong bigyan ng mabuting pagkatalo ang 10,000 taong gulang na oso. Hindi ako naniniwala na ang isang halimaw ay maaaring labanan ulit ito. Umiling ang banal na magsasaka at ngumiti, wala siyang sinabi. Kilala niya si Zurong. Siya ay laging mainit ang ulo, kaya't hindi siya kikibo pagkatapos niyang magpasya. Walang makakapaniwala sa kanya na gawin kung hindi man. Si Yuli na nasa tabi niya ay inikot ang tingin kay Zurong. Nadama niya na ang kanyang asawa ay masyadong agresibo, ngunit hindi niya ito masabi sa harap ng mga tagalabas. Senior Zurong! Bigla, ngumiti si Daryl at sinabi, marahil ay talo ka pa rin kahit bumalik ka upang labanan ang 10,000 taong gulang na oso pagkatapos mong gumaling mula sa iyong mga natamong sugat. Ano? Nakasimangot si Zurong nang marinig iyon. Sinagot niya si Daryl. Nakakabatang kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Bakit sa palagay mo talo pa rin ako? Nag-iingat ako sa oras na yon. Kaya naman nagawa nitong sugatan ako. Sa susunod na makita ko ito, papatayin ko na agad. Ano ang alam mo? Paano matatalo ang asawa ko sa ganon lamang? Malamig na tiningnan ni Yuli si Daryl at sinabi, sa loob ng libong taon, pinatay ng aking asawa ang hindi mabilang na hayop. Minaliit lamang ng aking asawa ang 10,000 taong gulang na oso ng nyebe noong ipinaglaban niya ito sa unang pagkakataon. Paano siya matatalo kung susubukan niya ang pinakamahusay sa pangalawang pagkakataon? Mabuti na lang hindi ka magsalita ng kalokohan, kid. Hindi maitago ni Yuli ang kanyang pagkamangha kay Daryl nang sabihin niya iyon. Naisip niya na ang kanyang asawa, ang sikat na Diyos ng apoy ay hindi dapat mapailalim sa pagpuna ng isang bata. Paano minamaliit ng bata ang kakayahan ng kanyang asawa? Daryl. Medyo balisa si Yvette. Mabilis siyang lumakad, hinawakan niya si Daryl at bumulong, itigil ang kalokohan. Si Zurong, ang Diyos ng apoy, ay nasa harapan mismo nila. Si Daryl ay baliw nang sabihin niya ang Diyos ng apoy ay hindi matalo ang 10,000 taong gulang na osong nyebe. Bahagyang ngumiti si Daryl at inalo siya sa mahinang boses nang marinig ang pag-alala ni Yvette. Okay lang. Ang partikular na kaso lang ang pinag-uusapan ko, hindi ito bibigyan ng pansin ni Senior Zurong. Nakababatang kapatid. Mabilis na pinagsiksikan at pinag-aralan ni Zurong si Daryl. Paano mo malalaman na hindi ko magagapi ang hayop? Ngumiti si Daryl at sinalubong ang tingin ni Zurong. Dahan niyang sinabi, Senior Zurong, tulad ng inilarawan mo kanina, ang nyebeng oso ay nakatira malapit sa daanan ng gubat na nyebe. Kung tama ang aking hula, ito ay ang lugar kung saan ka nakipaglaban, dito sa daanan ng gubat na nyebe. Tumango si Zurong. Ngumiti si Daryl at ipinaliwanag, Senior Zurong, kilala ka bilang Diyos ng apoy, at iginagalang mo ang apoy. Kabilang sa 5 elemento, syempre, nabibilang ka sa apoy. At ang oso na yon, taglay nito ang salitang nyebe, ay natural na makapangyarihan sa tubig. Ang mga daanan ng gubat na nyebe ay natatakpan ng nyebe sa buong taon, at napuno ito ng mga elemento ng tubig, pakinabang sa mga oso ng nyebe. Mas naging kumpiyansa ang ekspresyon ni Daryl. Kaya't ang nyebe na oso ay nasa isang malaking kalamangan upang maipakita ang lakas nito noong ipinaglaban ka nito sa mga daanan ng gubat na nyebe.
Sa makatuwid, kung lalabanan mo ito muli sa parehong lugar, hindi ka makakapanalo. Kung maaari mo itong akitin sa labas ng mga daanan ng gubat na niebe, mas madali para sa iyo ang mapugutan ito ng ulo pagkatapos. Si Daryl ay lubos na may kaalaman sa Feng Shui. Sa makatuwid, alam niya kung paano pinigilan ng 5 elemento ang bawat isa. Matapos ihinto ni Daryl ang pagsasalita, nanahimik siya sa paligid. Hindi nagtagal bago mag-react si Yuli, nginisyan niya ito. Ano ang sinasabi mo tungkol sa tubig at apoy? Asawa, huwag kang maniwala sa kanya. Ano ang maaaring malaman ng isang maliit na bata? Tumango din ang banal na magsasaka habang nakangiti kay Zurong. Siya si Daryl, siya ang pasyenteng ginagamot ko. Ang mga sinasabi niya ay walang kabuluhan, huwag mo siyang intindihin. Tulad ni Yuli, naramdaman ng banal na magsasaka na si Daryl ay nagsasalita din ng basura. Ang impormasyon tungkol sa Yin at Yang at Feng Shui ay hindi pa binuo noong sinaunang panahon. Sa makatuwid, ang banal na magsasaka at Yuli ay lubos na nalilito sa teorya ng 5 elemento. Gayunpaman, umiling si Zurong at tiningnan si Daryl na may magkasalungat na ekspresyon. Sa palagay ko ay may katuturan siya. Hindi rin naintindihan ni Zurong ang 5 elemento ng Feng Shui. Gayunpaman, nagbigay si Daryl ng isang mahusay na pagsasalita tungkol sa teorya, kaya't inisip ni Zurong na siya ay kawili-wili. Asawa ko. Kinabahan si Yuli nang sabihin ni Zurong na naniniwala siya kay Daryl. Bakit ka naniniwala sa isang bata na walang alam? Ngumiti si Zurong at winagayway ang kamay. Mabuti. Hindi ganun kahirap akitin ang osong niebe mula sa mga daanan ng gubat na niebe. Susubukan ko yon kapag gumaling na ako. Iniunat ng Diyos ng apoy ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Daryl. Kung naalis ko ng matagumpay ang 10,000 taong gulang na osong niebe na yon, gagamutin kita sa pag-inom pagbalik ko. Tapos tumawa siya. Hindi gaanong gumamit ng lakas si Zurong upang tapikin si Daryl habang ang lalaki ay nakakagaling pa rin mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Daryl na parang malalaglag ang kanyang katawan dahil sa sampal. Ngumisi siya at pagkatapos ay sinabi ng magalang, kung gayon, hinihiling ko sa iyo ang bawat tagumpay. Mga 10 minuto, nagpaalam si Zurong at ang kanyang asawa sa banal na magsasaka. Pakiramdam ni Daryl ay nababagabag nang mapanood niya ang pag-alis ni Zurong at ng kanyang asawa. O, sinang nanon? Iyon ang Diyos ng apoy, Zurong. Makikilala ko ba ang iba pang mga sinaunang Diyos sa hinaharap? Nagningning ang mga mata ni Daryl. Umaga kinaumagahan, mahimbing pa rin ang tulog ni Daryl nang may tumawa mula sa labas. Nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid. Mabilis na bumangon si Daryl matapos marinig ang malakas na tawa. Napagtanto niya na si Zurong ay papunta na mula sa kung saan malapit. Ang Diyos ng apoy ay mukhang nasasabik, at mayroon siyang isang inihaw na manok at alak sa kanyang mga kamay. Mayroon ding ilang mga bahid ng dugo na nakikita sa kanyang katawan. Malinaw na nagpunta si Zurong upang labanan ang 10,000 taong gulang na oso ng umagang iyon, at tila siya ay nagwagi. Sumunod si Yuli sa likuran ni Zurong. Nakangiting tiningnan ni Zurong si Daryl, tuwang-tuwa siya. Nakakabatang kapatid, ang iyong pamamaraan ay masyadong episyente. Sa sandaling mailabas ko ang oso na yon mula sa mga daanan ng gubat na niebe, humina ang lakas nito. Hindi ko na kailangang maglagay ng labis na pagsisikap, at natanggal ko ito. Napakaganda. Tumawa si Zurong. Humahanga ang tingin ni Zurong kay Daryl. Si Yuli, nakatabi ni Zurong, ay nagbigay kay Daryl ng isang komplikadong hitsura. Hindi niya inaasahan na ang bata, na siya makakahanap ng kahinaan ng oso, matapos niyang marinig ang kwento ng kanyang asawa tungkol sa kaganapan. Nakakagulat iyon. Lumitaw din sina Ivete at banal na magsasaka matapos nilang marinig ang kaguluhan. Kapatid na banal na magsasaka, kamangha-mangha ang binatang ito, masiglang pagsasalita ni Zurong sa banal na magsasaka. Ginamit ko ang kanyang pamamaraan upang matanggal ang oso. Ano? Kaya, ano ang sinabi ng batang ito na totoo? Nagtatakang tumingin sa banal na magsasaka si Daryl, saglit siyang nakaimik. Si Daryl ay gumastos ng halos kalahating buwan sa pagpapagaling. Itinuring lamang siya ng banal na magsasaka bilang isang ordinaryong pasyente dahil wala naman siyang makita na espesyal sa binata.
Nagulat siya nang malaman na si Daryl ay may kakayahan. Si Yvette ay nasasabik din humanga siya kay Daryl. Si Daryl ay marahil ang nag-iisa sa mundo na makakakuha ng matataas na papuri mula sa sinaunang Diyos. Nagkaroon ulit ng sorpresa si Yvette nang humanga siya kay Daryl nung tumahimik. Halika dito. Nasasabik si Zurong. Hinawakan niya ang kamay ni Daryl habang tumatawa. Masaya ako ngayon. Dapat ay nakikipag-inuman ako sa aking nakababatang kapatid sa paglaon. Nga pala, huwag mo na akong tawaging nakatatanda, tawagan mo lang ako na kuya. Talagang pinahanga mo kami at ako. Tumawa ang Diyos ng apoy. Ano? Ang bantog na Diyos ng apoy ay inisip si Daryl bilang kanyang kapatid. Error. Naramdaman ni Yvette na naging blanko ang kanyang isipan. Nakakatanda, natatakot ako na ito ay hindi na aangkop, sabi ni Daryl na may nakangiting-ngiti. Naisip ni Daryl na nagbiro sa kanya ang Diyosong apoy. Sina Zurong at banal na magsasaka ay kanyang mga ninuno. Paano niya tatawagin si Zurong bilang kanyang kapatid? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Zurong nang mapansin ang pag-aalinlangan ni Daryl. Sinabi niya, nakababatang kapatid, hindi ka ba masaya kasama ko? Hindi. Nagmamadaling kumaway si Daryl sa kamay at tumango habang nakangiti. Hindi naman. Dahil sinabi mo na, kasiyahan ko na maging iyong nakababatang kapatid. Si Daryl ay nasa masayang pakiramdam nang sabihin niya iyon. Tumawa siya. Hindi niya inaasahan na si Zurong, ang maalamat na Diyos ng apoy, ay napakalapitan. Mapalad siyang naging kapatid niya ang Diyos. Tuwang-tuwa si Zurong nang sumang-ayon sa kanya si Daryl. Tinapik niya ang balikat ni Daryl at tumawa habang sinasabi, ganito dapat. Halika, tapusin natin ang pag-inom ng 2 banga ng alak. Habang tinitingnan niya ang 2 garapon ng alak, tumawa si Daryl at sinabing, Kapatid Zurong, pagdating sa pag-inom, hindi pa ako natatakot sa sinuman. Talaga? Sana hindi ka magyabang. Lasingin lang kita. Halika, hindi ako natatakot. Tumawa naman. Pagkatapos, umupo sila at nagsimulang uminom ng masaya. Samantala, sa Bundok Emi, sa Bagong Daigdig. Ang Bundok Emi ay palaging isang sagradong lugar dahil ang sekta ng Emi ay naroroon. Bihira itong mayroong mga bisita sapagkat ang Emi sekta ay binubuo ng mga babaeng disipulo lamang. Sa makatuwid, sa loob ng libong taon, ang Bundok Emi ay tahimik at payapa. Gayunpaman, sa gabing yon, ang Bundok Emi ay puno ng mga ilaw at maligaya na mga korona. Ang kapaligiran ay buhay na buhay, at may mga pagdiriwang saan man. Ang lahat ng mga disipulo ng sektang Emi ay abala. Kinabukasan ay ang ika-2,000 anibersaryo ng sekta ng Emi, ang paaralan ay itinatag sa loob ng 2,000 taon na. Ito ay isang araw na may malaking kahulugan sa sekta. Ang sekta ng Emi ay nakatayo ng matatag sa loob ng 2,000 taon na sa pamayanan ng paglilinang, pansin sila. Upang ipagdiwang ang anibersaryo ng sekta, nagpasya ang pinunong sektang Aurora na magsagawa ng isang kumbensyon. Ang kanilang sekta ay nagpadala ng mga paanyaya sa lahat ng mga makabuluhang sekta sa pamayanan upang gunitain ang pagtaas at pagbaba ng sekta sa mga nakaraang taon. Sa oras na yon, tahimik na naupo si Aurora sa wing room sa likod ng pangunahing bulwagan. Siya ay nakasuot ng isang damit na lila, siya ay tumingin sa halip na siyahan. Ang susunod na araw ay isang espesyal na araw para sa sekta ng Emi. Ang kanilang kaganapan ay kinailangan na upang maayos, upang ang iba pang mga sekta ay hindi sila maliitin. Kasabay nito, may naisip din si Aurora. Ang kanyang anak na si Era ay may talento sa paglilinang. Siya ay isa ring napakasipag na bata. Nais ni Aurora na samantalahin ang kumperensya kinabukasan upang maipasa ang posisyon ng sekta Panginoon sa kanyang anak na babae. Humirit. Tulad ng pag-iisip ni Aurora tungkol doon, dahang binuksan ang pinto. Pagkatapos, isang gwapong figura ang dahang lumakad papasok sa silid. Si Ginoong Redleaf ayon. Bakit ka nandito? Inilayo ni Aurora ang ngiti niya at malamig na nagsalita kay Ginoong Redleaf. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon at ang kanyang puso ay kalmado. 7 taon na silang ikinasal at sila ay isang kaibig na nasa labas.
Gayunpaman, sina Aurora at Ginoong Redleaf ay hindi pa natutulog sa iisang kama o kahit na magkahawak. Hindi nagalit si Ginoong Redleaf kahit walang pakialam sa kanya si Aurora. Ngumiti siya ng mahina. Aurora, bukas ang araw upang markahan ang ika-2,000 anibersaryo ng sektang Emi. Napakahalagang araw para sa sekta, kaya naisip ko na baka hindi ka makatulog ng maayos ngayong gabi. Narito ako upang makasama ka. Malamig na tumugon si Aurora, hindi na kailangan iyon. Lumabas ka. Aurora. Natigilan si Mr. Redleaf nang marinig iyon. Sumagot siya na may isang mapangiti na ngiti, Aurora, maaring ito ang kumperensya ng sektang Emi bukas, ngunit hindi mo rin naaalala na aking karawan ngayon. Tulad ng sinasabi sa kasabihan, isang araw ng kasal, isang buhay na debosyon. 7 taon na kaming kasal, wala ka ba talagang nararamdamang sa akin? Matapos ang maraming taon, hindi mo na naalala ang kaarawan ko. Si Ginoong Redleaf ay medyo nasasabik, mukhang sabik ang kanyang mga mata. Aurora, totoo ang pakiramdam ko para sa'yo. Wala akong pakialam sa nakaraan mo o kung nagkaroon ka ng anak kay Daryl. Gusto ko lang bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka, ayos ba? Matapos niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, dahang lumakad si Ginoong Redleaf papunta kay Aurora. Tumigil ka na. Malamig na humilik si Aurora pagkaraan lang niya ng 2 hakbang. Mukhang lumayo ang magandang mukha ni Aurora. Ang kanyang malayong hitsura ay hindi siya malapitan. Sa gabing iyon 7 taon na ang nakalilipas, nakatulog siya kasama si Daryl at nabuntis kay Ira. Ang insidente ay isang nakakahiyang kaganapan para kay Aurora. Napahiya at nagalit si Aurora na kinilig siya matapos na paalalahanan siya ni Ginoong Redleaf ng pangyayaring iyon. Aurora, huwag mo akong itulak palayo. Hayaan mo akong samahan kita ngayong gabi, huminto si Ginoong Redleaf sa kanyang mga pinagdaanan, ngunit nasasabik siyang maghintay para sa kanyang sagot. 7 taon na. Sa loob ng 7 taon, naiinggit sa kanya ang pamayanan ng paglilinang habang ikinasal siya sa pinakamagandang diyosa. Gayunpaman, sino ang mag-akalang makakatingin lamang siya sa kanyang diwata na asawa araw-araw, hindi niya siya mahawakan. Ni hindi niya kailanman hinawakan ang kamay nito. Sino ang makakaalam ng sakit niya? Ayokong sabihin ito sa pangalawang pagkakataon. Tamad na tamad si Aurora na kausapin siya, mariin niyang sinabi, lumayo ka rito. Sa hinaharap, hindi ka pinapayagang pumasok sa aking silid nang walang pahintulot sa akin. Pakiramdam ni Mr. Redleaf ay para siyang sinuntok. Labis siyang hindi komportable. Tapos, tumango siya ng mapait. Okay. Lalabas na ako. May mga damdaming ayaw at hinaing sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at humakbang palayo. Sa gabi, sa isang babilyon sa likuran ng bundok, umupo ng mag-isa si Ginoong Redleaf na may dalang ilang banga ng alak. Patuloy siyang nagbuhos at umiinom ng alak. Labis na kalungkutan ang naramdaman niya. Pagkaalis niya sa kwarto ni Aurora, naramdaman niyang sobrang bigat ng puso na kumuha siya ng ilang mga banga ng mabuting alak upang mainom niya ang mga ito sa ilalim ng ilaw ng buwan. Nalasing siya agad-agad pagkatapos ng ilang banga ng alak. Tumawa si Ginoong Redleaf. Ang lalaki ay sa wakas ay lasing na, at pinayagan niyang palayain ang kanyang damdamin, natawa siya sa sarili. Sino ang nagsabi na malulutas ng alkohol ang lahat ng mga problema? Kalokohan yan. Kalokohan. Tumawa ulit siya. Bigla, isang payat na figura ang dumaan sa may pasilyo sa tabi niya. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, malinaw na nakikita ang kanyang ayang figura at pinong mukha. Gayunpaman, may mga nakasimangot na linya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Si Megan yun. Maraming mga kilabot na bagay ang nagawa ni Megan kay Daryl, napakarami na tumanggi na patawarin siya ni Daryl. Palaging iyon ay naging isang pasanin sa puso ni Megan, siya ay naging isang pagkasira ng mga taon dahil doon. Inabandona niya ang kanyang trabaho at paglilinang. Bukas ay isang malaking araw para sa sektang Emi. Gayunpaman, wala pa ring pag-iisip si Megan. Naglakad-lakad siya upang masiyahan sa simoy ng bundok sa gabi kapag walang gaanong tao sa paligid upang maiisip niya ang tungkol sa mga issue sa kanyang isipan. Hindi niya inaasahan na makita si Mr. Redleaf, na tila nasiyahan sa alak ng mag-isa. Humakbang si Megan upang salubungin ang lalaki.
Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang maging magalang sa asawa ng pinunong sekta. Gayunpaman, sa sandaling makagawa siya ng dalawang hakbang, narinig niya ang ungol ni Mr. Redleaf sa sarili, at agad siyang tumigil. Lasing na si Ginoong Redleaf, hindi niya napansin si Megan. Nagpatuloy siya sa buntong hininga at deing. Aurora, gumugol ako ng 7 taon sa iyo, at handa akong maging lalaki sa likod ng iyong tagumpay, ngunit bakit mo ako tinatrato ng ganito? Wala akong pakialam kung anak mo si Era kay Daryl. Hinihiling ko lamang sa iyo na buksan mo ako at tanggapin ako, ngunit bakit hindi mo ako pinapansin? Lasing na lasing si Mr. Redleaf kaya humiga siya, nakatulog. Ano? Si Junior Sister Era ay anak ni Daryl na may pinunong sekta. Nakatayo si Megan habang nakatitig sa lasing na Ginoong Redleaf. Ang kanyang isip ay umugong, at siya ay natigilan. Ito ay hindi nakakagulat. Hindi nakakagulat na ang pinunong sekta ay nag-ingat ng mabuti kay Junior Sister Era sa bawat posibleng paraan. Ina at anak sila. Kinagat ni Megan ang kanyang labi dahil sa pagkabigla. Isang pakiramdam ng puot ang lumitaw sa kanyang puso. Bakit? Nanginginig si Megan habang umuungol sa sarili. Paano nagkaroon ng anak si pinunong sekta kay Daryl? Walang paraan. May tinatagong pagtingin si Megan kay Daryl. Hindi niya namalayan iyon hanggang sa naging hindi maganda ang relasyon nila ni Daryl. Ang kanilang relasyon ay tumanggi na patawarin ni Daryl si Megan, at nakaramdam siya ng kilabot. Noon niya napagtanto na ibinigay niya ang kanyang puso kay Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimulang mawalan ng kumpiyansa si Megan sa mga nakaraang taon. Alam ni Megan na magiging mahirap para sa kanyang relasyon kay Daryl na bumalik sa kung paano ito dati, ngunit palagi siyang may hawak na isang kislap ng pag-asa. Inaasahan niya na balang araw ay maayos niya ang mga bagay kay Daryl. Hanggat maaari siyang patawarin at tanggapin ni Daryl, magiging handa siyang paglingkuran siya sa natitirang buhay niya, kahit na hindi niya ito binigyan ng katayuan. Nagulat siya, ang kanyang minamahal na pinunong sekta na si Aurora, ay nagkaroon ng anak kay Daryl. Ang batang iyon ay ang pinakamamahal na disipulo ng sektang Emmy, si Era. Lumubog ang puso ni Megan habang iniisip ito, unti-unting nanlamig ang mga mata niya. Kinabukasan. Nang ang unang sinag ng ilaw ng umaga ay sumikat sa mundo, maraming mga bisita ang nakarating sa bundok Emmy. Ito ay isang mahalagang araw para sa sekta, ito ang kanilang ika-2,000 na anibersaryo. Maraming kilalang sekta mula sa pamayanan ng paglilinang, at ilan sa mga di gaanong napapansin na mga angkan ng paglilinang ay naroon upang batiin ang sekta ng Emmy. Nagwagayway ang mga bandila sa bundok Emmy, at ang mga ilaw ay saan man. Ang kapaligiran ay buhay na buhay at marilag. Napakalaking mga tao ang natipon sa plaza sa harap ng pangunahing bulwagan 10,000 ng mga tao. Ang kaganapan ay nadama tulad ng isang kilalang milenyo ng sektang Emmy. Ito ay katulad ng isang malaking kaganapan sa sining panlaban, marahil ay mas buhay kaysa sa mga kumperensya sa sining panlaban na ginanap sa nakaraan. Ang pamantayan ng mga tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na maranasan ang gayong kaganapan. Sa makatuwid, ang mga tao na nanirahan sa paligid ng bundok Emmy ay naroroon din upang makita ang kapanapanabik na kaganapan. Sabik silang naghintay malapit sa gate para magsimula ang kaganapan. Ang Abbess Mother Serendipity at ilang mga disipulo ay pawang mga ngiti habang nakatayo sa tabi ng gate at tinatanggap ang kanilang mga kilalang panauhin. Ang Abbess Mother Serendipity ay palaging isinusuot ang kanyang puso sa kanyang manggas. Kadalasan ay malayo siya, ngunit malawak ang ngiti niya sa araw na iyon. Ang isa sa mga kadahilanan ay na ito ay isang espesyal na araw para sa sekta ng Emmy, ito ang kanilang ika-2,000 na anibersaryo. Ang isa pang mas masaya na dahilan ay ang lahat ng mga sekta ng paglilinang ay sumali sa kaganapan sa araw na iyon. Ipinagmamalaki ng sekta ng Emmy na tinatanggap ang napakaraming mga panauhin. Bukod sa Abbess Mother Serendipity, ang natitirang mga disipulo ng sektang Emmy ay nagningning din naramdaman nilang masaya, mayabang. Libong mga upuan ang namagtatayo sa plaza sa harap ng bulwagan ng Emmy. Maraming mga nakatatanda at pinuno mula sa iba't ibang mga sekta ng sining panlaban sa komunidad ng paglilinang ay naroroon na, si Master Leonard mula sa sektang Gudang, si Master Reed mula sa sektang Shaolin, si Wu Santong mula sa Beggar Sect,
at ang Mountain Peak Sect Master. Sina Zoran, Susan, Debra, Yvonne, Jewel at Monica ay nandoon din kasama sila. Ipinadala ni Daryl si Monica sa pamilya Carter pagkatapos ng kanilang muling pagsasama. Si Debra ay masigasig na sumali sa kasiyahan, matapos niyang malaman na ang sektang ME ay gaganapin ang kaganapan sa milenyo. Nandoon siya, kasama si Zoran. Si Monica ay nainis sa bahay ng mag-isa, kaya't nagtag din siya. Ang kumperensya ay hindi pa nagsisimula, nagkwentuhan, at nagtatawanan ang mga panauhin. Ito ay isang buhay at abala na eksena. Maraming mga lalaking disipulo mula sa iba't ibang sekta ang nakatuon ang kanilang pansin kay Debra, at maraming iba pang mga kababaihan, nanlaki ang kanilang mga mata sa inggit at panibugho. Kita ninyo? Iyon ang mga kababaihan ni pinunong sektang Daryl. Ang gaganda nila. Inggit na inggit ako. Masaya ako kung makakapag-isa ako sa kanila, ngunit lahat sila ay kay Daryl. Sina Debra at Yvonne ay kapwa mga karapat, dapat na Diyosa. Nagbihis sila para sa kumperensya ng sektang ME, kaya't nang magkasama silang umupo, maganda ang hitsura nila. Napakaganda! Napakaganda! Ang mga Diyosa na yon, bawat isa ay maganda sa kanilang mga paraan, ay lumitaw nang magkasama sa kumperensya. Ito ay isang biswal na kapistahan para sa mga kalalakihan. Narito na si pinunong sektang Aurora, bulalas ng karamihan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa pasukan ng bulwagan. Ang isang walang bahid na figura ng katawan ay dahang lumitaw, napapaligiran ng maraming mga disipulo ng sekta ng ME, ito ay si Aurora. Bilang sikat na Ice Lady Goddess sa pamayanan, agad na naging sentro ng atensyon ng lahat si Aurora. Sadyang sinuot ni Aurora ang isang mahabang palda na puting niebe upang ipakita ang kanyang perpekto at seksing figura sa kaganapan. Kasabay nito, binigyan ito ang mga tao ng isang napakagaan na pakiramdam. Ang isang maliit at napakaganda na figura ay sumunod sa likuran ni Aurora. Siya ay kaibig-ibig at nakatutuwa at kaibig-ibig din. Si Era yon. Tumayo ang iba't ibang mga ginoo ng sekta na may mga ngiti sa kanilang mga mukha habang binati nila si Aurora. Binabati kita, pinunong sekta. Ang ME Sex Millennium Event ay talagang isang manghang kaganapan sa sining panlaban. Oo, bilang isa sa mga sekta na kinikilala, ang sekta ME ay nagawa ng malaki para sa pamayanan sa mga nagdaang taon. Ang sektang ME ay tunay na nabubuhay hanggang sa mahusay na kaganapan na ito. Nagpatuloy ang mga mensahe ng pagbati, ngunit si Aurora ay ibang-iba sa kanyang karaniwang malamig na kilos sa araw na yon. Gumawa lamang siya ng isang mahinang ngiti upang batiin ang mga panauhin. Di nagtagal, nagsimula ang kumperensya. Ang lahat ng mga piling tao ng sining panlaban ay nagbuhos ng bawat isa sa mga inumin at nagkampay habang ang mga babaeng disipulo ng ME sect ay sumayaw sa entablado. Ito ay isang buhay na kaganapan. Matapos ang 3 bilog na alak at halos 5 pinggan, bumangon si Aurora at dahan-dahang lumakad papunta sa entablado. Lahat. Nakangiting tiningnan ni Aurora. Salamat sa pagpunta sa Millennium Event ng aming sekta. Ngayon, bukod sa pagtitipon kasama ng lahat ng mga sining panlaban na pinili, nais kong ipahayag ang isa pang piraso ng balita. Hinila ni Aurora si Era papunta sa entablado. Sa pag-ibig at kahinahunan sa kanyang mga mata, sinabi niya, ngayon ang pagmamarka ng aking pagbibitiw bilang emek ng sekta ng ME. Ang aking pangwakas na alagad na si Era, ang susunod sa akin sa posisyon na ito. Ang tinig ni Aurora ay hindi malakas, ngunit narinig ito sa buong bundok ME. Aba! Bigla na lang nagkagulo ang mga bisita. Napatingin silang lahat kay Era na may pag-usisa at pagkadismaya. Ang dalaga ay hindi man lang 10 taong gulang pero pinili pa rin siyang maging sunod na sect master for the ME sect ni Aurora. Ang dalaga din ay maganda at kaakit, siya ay magiging isang napakarilag na Diyosa kapag siya ay lumaki na. Boss! Lahat ay sandaling nagulat, ngunit agad silang bumalik sa kanilang ulirat at pumalakpak. Ito pa rin ang panloob na mga gawain ng sektang ME, kaya't binati lamang nila si Aurora pagkatapos niyang ipahayag ang anunsyo. Sa parehong oras, ang sektang ME na matatanda at disipulo ang nakatuon din ang mata kay Era. Tiningnan nila na may pagmamahal at pag-asa. Kahit bata pa si Era, mayroon siyang mahusay na talento sa paglilinang.
Naniniwala sila lahat na Emi sect ay unlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanilang sekta ay magiging tanyag sa buong Siyam na kontinente. Ito ang unahang pagkakataon na naranasan ni Era ang napakagandang tanawin. Nabulabog siya dahil maraming tao ang nakatingin sa kanya. Gayunpaman, minana niya ang malamig at mayabang na personalidad ni Aurora. Kahit na medyo siya balisa ang mukha nitong bata, ay nagpakita ng pagiging kalmado, pagwawalang bahala, marami sa mga panauhing palihim na pinalakpakan siya. Siya ang magiging tagapagmana ng sekta ng Emi mula sa araw na yon hanggang sa dapat kong sundin ang inaasahan ng sect master. Matapos kong sakupin ang sekta, dapat kong pamunuan sila ng maayos. Ang mga mata ni Era ay kumislap sa determinasyon. Hindi pa niya alam na ang kanyang minamahal na sect master ay ang kanyang biolohikal na ina. Tutol ako. Biglang, isang malamig na tinig ang nagmula sa gitna ng isang pangkat ng mga disipulo ng sekta ng Emi. Pagkatapos, isang payat na figura ang lumakad pasulong ang malambing nitong mukha ay mukhang malayo, malamig. Si Megan yun. Ha? Ang lahat ay lumingon kay Megan matapos niyang gawin ang pahayag. Ano ang nangyari? Nais ng sekta na si Master Aurora na ipasa ang kanyang posisyon kay Ira, ngunit tinutulan yon ni Megan. Megan. Napalubog ang ekspresyon ni Aurora habang malamig na sinabi nito, umatras ka. Paano niya mapaglalabanan ang utos ng kanyang pinunong sekta sa harap ng napakaraming kapwa nila nagtatanim? Nakasimangot si Abbess Mother Serendipity habang sumisigaw kay Megan, ano ang ginagawa mo? Bumaba ka na. Hindi ba nakita ni Megan na lahat ng iba pang mga sekta ay naroon ng gabing iyon? Paano niya hinayaan tinanong ang mga salita ng kanilang pinunong sekta? Si Megan ay nabubulok sa nakaraang ilang taon, at siya ay unti-unting nawala sa linya. Gayunpaman, hindi gumalaw si Megan. Pinag-aralan niya si Aurora kuminang ang mukha niya ng tuso. Pinunong sekta, wala akong pag-aalinlangan kung nais mong ipasa sa iba ang posisyon. Kahit sino maliban kay Ira. Bakit? Nakasimangot si Aurora habang nakatingin kay Megan. Pagkatapos ay sinabi lang niya, bigyan mo ako ng isang dahilan. Ang bawat tao ay nakatuon din sa kanilang pansin si Megan, habang hinihintay nila ang kanyang paliwanag. Gayunpaman, maraming tao na karamihan tao ang nagbulong din, at tahasang ipinasa ang kanilang mga komento. Nakakatuwa. Tingnan mo yan. Mukhang talagang hindi masaya si Megan sa oras na ito. Siyempre. Siya ang nakakatandang kapatid na babae sa gitna ng mas batang henerasyon ng sekta, dapat siya ang pinuno ng sekta. Halata na hindi siya nasisiyahan na nagpasya na si Aurora na ibigyan ng posisyon sa ibang tao. Narinig ni Megan ang mga komento, ngunit hindi nila ito pinansin. Pagkatapos, sinalubong ni Megan ng tingin ni Aurora. Tinignan niya ang pinuno ng sekta niya at sinabing, ang dahilan. Ang dahilan ay makasarili ka. Si Junior Sister Era ay hindi lamang ang iyong pangwakas na alagad, mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan. Anak mo siya kay Daryl, tama ba? Ano? Ang buong bundok ng Emi ay naging isang magulong sitwasyon. Ang huling pahayag ni Megan ay nakakagulat na parang kumulog. Oh. Ang binibining iyon ay anak ni Aurora at Daryl. Kung totoo ito ay magiging isang piraso ng hindik na balita mula sa sektang Emi para sa susunod na daang taon. Ang mga disipulo ng sektang Emi ay palaging napanatili ang isang mabuting reputasyon, lalo na sa mga usapin ng relasyon. Hindi na sila makakahanap pa ng ibang lalaki pagkatapos nilang ikasal. Bilang Emi Sect Master, si Aurora ay kailangang magtakda ng mga halimbawa para sa mga alagad ng sekta. Nagkaroon siya ng asawa ni Ginoong Redleaf. Higit sa lahat, si Aurora ay ikinasal kay Ginoong Redleaf sa loob ng 7 taon. Kung nakipagtalik siya kay Daryl, hindi lamang simpleng hiyayon ang kanyang reputasyon ay masisira ng buong buo. Natigilan si Era. Blanko ang titig niya kay Aurora na nasa tabi niya. Walang imik ang bata. Si pinunong sekta ang aking ina. Sina Bera, Yvonne, at Monica ay namula din sa ilang kadahilanan, nakaramdam din sila ng kahihiyan at pagkakasalungatan. Parang si Daryl ay sobrang hindi mapagkakatiwalaan. Nakisali siya sa napakaraming kababaihan. Habang iniisip nila kung paano sila pinagtaksilan ni Daryl, pinagmasdan ni Debra
at ng iba pang mga kababaihan ni Daryl si Aurora upang makita nila ang kanyang tugon. Ang mga mula sa Elysium Gate ay nasobrahan din sa kaguluhan. O, sinang na! Ang kanilang Secmaster ay napakalakas. Nagkaroon pa nga siya ng anak kasama si Aurora. Wow! Napakagaling yan! Gayunpaman, may katotohanan ba ang sinabi ni Megan? Megan! Nanginginig si Aurora. Sinamaan niya ng tingin si Megan at sumigaw, ano ang sinabi mo? Si Aurora ay nagmula sa isang makapangyarihang at nakakatakot na aura nang sinabi niya iyon, ngunit siya ay mukhang medyo namula. Paano nalaman ni Meg ang tungkol dito? Sa nakaraang 7 taon, walang sinabihan si Aurora tungkol dito puwera na lang kay Mr. Redleaf. Slap! Sa parehong oras, humakbang si Abby's Mother Serendipity at sinampal si Megan sa mukha ng walang pasabi. Nanginig si Abby's Mother Serendipity at malamig na sinabing, Meg, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Bakit mo sinampal ang Secmaster? Bakit mo nagawa yon? Nadismaya si Abby's Mother kay Megan. Secmaster, isang tao ang biglang nagsalita at sinabing, karapat-dapat ba siya sa pwestong yan? Tumingin si Megan kay Aurora nang hindi niya napipigilan ang galit niya. Aurora, wala namang kaso kung hindi mo aminin. Willing ka bang mag-paternity test kasama si Ira sa harap ng maraming tao? Umikot ang mga mata ni Megan na may halong paghihiganti. Kinilabutan si Megan nang mapagtanto niya ang nararamdaman niya kay Daryl sa mga nagdaang taon, nahulog ang loob niya rito. Sumingit na si Aurora at ipinanganak ang anak nila ni Daryl nang naghihirap siyang ayusin ang relasyon niya kay Daryl. Ang importante, si Megan dapat ang magmamana ng posisyon bilang isang Emmy-Sec senior sister. Gayunpaman, napagdesisyonan ni Aurora na ipasa ang posisyon sa kanyang anak sa labas. Pagkamuhi? Punong-puno si Megan ng pagkamuhi? Natahimik ang lahat ng tao. Sa sobrang tahimik ay maririnig mo ang isang karayom na mahuhulog sa sasahig. Ang mga panauhin na sa una pa lang ay nagdududa sa mga sinabi ni Megan, ay bigla na lang nakumbinsi matapos makita ang mukha ni Megan. Hindi naman magtatangkang magtanong si Megan kay Aurora na magsagawa ng paternity test nang walang alam sa sitwasyon. Ang pagiging mapusok ni Megan ay nahuli sa akto si Aurora na walang nagawa habang nanginginig at hindi nagsasalita. Megan! Anong karapatan mong gawin to? Kumunot ang noo ni Abby's Mother Serendipity at nagalit habang nakatingin ng masama kay Megan bago sabihing, nanatiling mabuti ang Secmaster sayo. Ganyan mo ba susuklian ang kabutihan na ginawa niya? Sa sandaling yon, napaisip si Abby's Mother Serendipity kung ang mga sinabi ni Megan ay may kasamang katotohanan. Kung hindi, ang senior sister niya ay mananatiling tahimik. Gayunpaman, ang araw na yon ay ang Millennium Event ng Emmy-Sec. Paano mapapanatili ng Emmy-Sec ang ikinagalang-galang nilang imahe matapos sabihin ni Megan ang isang maruming sikreto sa publiko? Ano na lang ang tingin ng mga tao sa Emmy-Sec pagkatapos nito? Hindi pinansin ni Megan si Abby's Mother Serendipity habang tinitingnan niya si Aurora nang nakangiti bago niya sabihing, Secmaster, pasensya ka na at pagkatiwalaan mo ko pag sinabi kong ayaw ko rin tong gawin. Ang mga tinuro mo sa akin ang dahilan kung sino ako ngayon noong sumali ako sa Emmy-Sec noong 16 na taong gulang ako. Mananatili akong nagpapasalamat at rumerespeto sa iyo pero hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan na nagkaroon ka ng relasyon kay Daryl bilang Emmy-Sec leader at isinilang mo ang anak ninyo. Ang pagbaba ng reputasyon ng Emmy-Sec ay kasabay mo. Tumingin ng masama si Megan kay Ira. At ngayon, gusto mong ipasa ang pagiging Emmy-Sec master sa anak mo sa labas. Sa tingin mo ba karapat-dapat ang aksyon na ginagawa mo sa reputasyon ng Emmy-Sec? Namula ang mukha ni Aurora at wala nang nasabi. Tigilan mo na yan. Hindi napigilang magalit ni Abby's Mother Serendipity at nagawa niyang ilabas ang kanyang espada habang sumisigaw at muntik na niyang saksakin si Megan. Sigurado si Abby's Mother Serendipity na mahihirapan ang senior sister kahit na nagsasabi ng katotohanan si Megan. Kung hindi, bakit pipiliin ni Aurora na itago ito sa lahat ng tao sa loob ng 7 taon? Gayunpaman, nagalit siya sa katotohanan na kapag sinabi na ni Megan noon ang insidente ng maraming bisita at sirain ang reputasyon ng Emmy-Sec.
Nadismaya si Abby's Mother Serendipity na magkaroon ng isang alagad na katulad ni Megan na nasangkot sa isang kaguluhan at naisip niya agad patayin ito. Subalit, pinigilan ni Aurora si Abby's Mother Serendipity bago siya umaksyon. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa dumugo ito bago sabihin, at Serendipity, tigilan mo yan. Kinagat ni Aurora ang kanyang labi at bumulong, tama si Megan. Si Era ay anak namin ni Daryl. Isa itong matinding balita na pwedeng maging dahilan ng bagyo. Ang buong ME-sect ay nagkagulo sa bawat elite martial arts na naroon ay sumigaw. Inamin niya na. Inamin na ni Sect Master Aurora na anak nila ni Daryl si Era. Alas, hindi ko to inaasahan. Mukha namang hindi magagawa yon ni Sect Master Aurora pero nagkaroon siya ng relasyon kay Daryl sa likod ng asawa niya. Paano niya yon magagawa kay Mr. Redleaf? Paano siya magkakaanak kay Daryl? Hay! Hindi namin ito matatanggap Sect Master. Ang lahat ay nagsasabi ng mga saloobin nila at hindi ito tumitigil. Tumingin si Aurora sa paligid at sinabing, nabuntis ako kay Ira bago ko pakasalan si Mr. Redleaf. Hindi ko pa muling nakikita si Daryl matapos kong pakasalan si Mr. Redleaf. Haha! Sumingit si Megan bago niya patapusing magsalita si Aurora at tumango o. Buntis ka na bago mo pakasalan si Mr. Redleaf. Oh. Naiintindihan ko na ngayon kung anong ibig sabihin mo. Ang ibig sabihin mo ba na pinaako mo kay Mr. Redleaf ang pagkakamaling nagawa mo kay Daryl? Nakakahiya ka. Ang mukha ni Megan ay punong-puno ng galit noong sinabi niya yon bago niya tingnan ang mga alagad ng ME-sect sa tabi niya. Lahat kayo, nararapat pa ba siya maging sect master natin? Natahimik ang buong lugar. Ang buong Mount ME ay natahimik at wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hindi na nila tinitingnan si Aurora nang may paghanga sa kanilang mga mata, kundi naguluhan na sila matapos ng nangyari. Maganda ang reputasyon ng ME-sect sa lahat ng martial arts community na naging dahilan kung bakit proud ang mga alagad ng ME rito. Hindi sila sigurado sa mararamdaman nila matapos nilang malaman na ang sect master nila ay nabuntis ng ibang lalaki bago pakasalan si Mr. Redleaf. Nakakahiya ang ginawa niya. Sa parehong oras, ang mga miyembro ng ibang sekta na naroon ay mainit na nagchikismisan. TSK. Hindi ko inaasahan na magagawa ito ni Aurora. Hindi ba masungit siya at hindi ko makausap ng mga tao? Ice Goddess. Haha! Palagi ko siyang tinatawag na Goddess. Yak! Nakakadiri isipin na nakipaglandian siya kay Daryl bago ang kasal. Maraming tao ang nagsimula ng ichismis si Aurora. Na-enjoy dati ni Aurora ang mataas na posisyon sa puso ng mga tao mula sa kanilang komunidad pero ang maganda niyang imahe ay bigla na lang nasira sa isang iglap. Si Debra at Yvonne na nakaupo kasama ang mga panauhin ay namukha dahil ang awkward ng sitwasyon nila. Akala nila hindi totoo ang pangyayari. Sa hindi inaasahan, ang mga sinabi ni Megan ay totoo pala. Lahat kayo! Tumingin si Aurora sa paligid sa sandaling iyon at ngumiti. Pinahiya ko ang mga ancestors ng ME-sect at hindi ako karapat-dapat na maging ME-sect master. Huminga ng malalim si Aurora para masabi niya ito sa mga tao. Inaanunsyo ko sa inyong lahat na tinatalikuran ko na ang pagiging ME-sect master at ngayon ay wala na kong relasyon sa ME-sect. Umupo si Aurora at hinawakan ang mukha ni Era matapos sabihin ito na umiiyak. Era, pasensya ka na kung tinago ko ito sa iyo ng 7 taon para protektahan ang aking reputasyon. Hindi ako naging mabuting ina sa iyo sa lumipas na 7 taon. Mama. Naramdaman ni Era ang init ng katawan ni Aurora noong nakabalik na siya sa kanyang ulirat matapos niyang magulat at tinawag si Aurora bago niya yakapin ito ng mahigpit. Dahan-dahang pinakalma ni Aurora si Era bago niya kunin ang kamay nito at umalis. Sigurado na si Aurora sa naging desisyon niya. Naramdaman naman niya na oras na para pakawalan na ang lahat ng mga oras na yon. Ang lahat ay natigilan at walang masabi habang pinapanood nila ang dalawa na umaalis. Senior Sister. Pinadyak ni Abby's Mother Serendipity ang kanyang mga paa at hinabol si Aurora. Sumigaw siya, Senior Sister, walang kwenta ang ME-sect kapag wala ka. Naguluhan si Abby's Mother Serendipity at hindi naging komportable ang puso niya habang sinasabi niya yon.
Hinahangaan niya si Aurora at nasaktan siya na makita si Aurora na miserable. Ang mas importante, umunlad ang Emi sect sa mga nagdaang taon dahil sa pamumuno ni Aurora. Kahit na ang mga miyembro ng Emi sect ay puro babae, wala ni isa sa kanilang komunidad ang nagtangkang siraan sila. Ito ang mga nagawa ni Aurora. Nawalan ng isang mabuti at magaling na pinuno ang Emi sect matapos umalis ni Aurora, kasama ang kanyang anak. Lumingon si Aurora at ngumiti kay Serendipity matapos niyang marinig na tinawag siya nito, "Junior sister, huwag kang malungkot at mag-alala. Nandyan pa rin naman ang 5 Orthodox sect kahit nawala ako." Tumigil magsalita si Aurora matapos niya sabihin yon bago niya hawakan ang kamay ni Ira at tumalon. Nawala na silang dalawa sa paningin ng mga tao sa isang iglap lang. "Senior sister." Nanginginig si Abbess Mother Serendipity at nakatulala sa direksyon kung saan nawala si Aurora at bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Katahimikan. Ang buong plaza ay natahimik. Hindi inaasahan ng mga tao na naroon ang mga nangyayari sa Emi sect para maging ganito ang Millennium Event. Subalit, walang naawa kay Aurora. Ginawa nilang katawa-tawa ang bagay na ito matapos ang ginawa niya. "Megan." Nanginginig si Abbess Mother Serendipity habang tinuturo niya si Megan. "Ikaw. Ang tanga mo, bakit mo ginawa ito?" Malalim ang pagkadismaya ni Abbess Mother Serendipity imbis na magalit siya. Hindi dapat niya sinabi yon sa harap ng maraming tao. Ang mga ginawa ni Megan ay ikinasira ng reputasyon ng sect master at ng Emi sect. Hindi nataranta si Megan noong naramdaman niya ang galit ni Abbess Mother Serendipity. "Master, mali ba ang ginawa ko?" Tinago ni Aurora ito ng 7 taon. Ang pagkakaroon ng anak kay Daryl at tinago ito sa atin. Pinahiya niya ang Emi sect pero gusto niya pa rin ipasa ang posisyon ng pagiging sect master sa anak niya sa labas. "Ikaw." Muntik nang sumabog sa galit si Abbess Mother Serendipity pero hindi niya masabi ang mga gusto niyang sabihin kay Megan. Huminga ng malalim si Abbess Mother Serendipity at nadismayang tiningnan si Megan matapos ang ilang segundo. "Hindi mo dapat siya pinilit na umalis kahit na tama ka. Alam mo ba kung anong ginawa ni Aurora para sa atin? Walang Emi sect ngayon kundi dahil sa kanya. Anong gagawin natin ngayon na wala na siya? Naisip mo ba yon?" Mas lalong nainis si Abbess Mother Serendipity at patuloy pa rin siyang nagsasalita, "Si senior sister ang haligi ng Emi sect. Anong gagawin natin ngayon na wala na siya? Anong gagawin natin kapag may kinaharap na gulo ang Emi sect?" Napaisip ang mga alagad ng Emi noong narinig nila ang sinabi ni Serendipity. Oo nga. Nawala ang pinuno ng Emi sect noong pag-alis ni Aurora. Kakayanin ba nilang kalabanin ang mga kaaway nang wala si Aurora? Tumawa si Megan at sinabing, "Master, ang nega mo naman. Ang mundo natin ngayon ay masaya at tahimik. Anong kaguluhan ang mangyayari sa Emi sect? Hindi ba, babagsak ang Emi sect nang wala si Aurora? Imposible yon. Naging matatag ang Emi sect sa ilang libong nagdaan. Mas magiging matatag pa tayo nang wala si Aurora." "Traitor! Traitor!" Tiningnan ni Abbess Mother Serendipity si Megan habang nanginginig ang katawan niya sa galit. Dismayang-dismaya talaga siya kay Megan. Tinuro ni Abbess Mother Serendipity si Megan at sinabing, "Meg, mabuti ka talagang alagad. Tinuruan ka namin ni senior sister ng ilang taon at naniniwala kami sa kakayahan mo. Hindi ko inaasahan na pagtataksilan mo kami. Ang araw ngayon ay nakapaimportante para sa Emi sect kasama ang mga elite na narito para makipagsaya sa atin pero mas pinili mo pa rin na paalisin ang sect master. Bakit hindi na lang ikaw ang mamuno ng Emi sect? Wala na akong relasyon sa Emi sect simula ngayon." Hindi nagdalawang isip si Abbess Mother Serendipity na umalis matapos niyang sabihin ang mga ito. Tumalon siya sa langit at lumipad sa ilalim ng tingin ng mga tao. Oh! Ang lahat ay natigilan at naguluhan matapos makita ang nangyari. Ipinagdidiwang ng Emi sect ang kanilang Millennium Event. Ang saya-saya pa nito noong una, pero naging magulo sa huli noong umalis sina Aurora at Abbess Mother Serendipity sa Emi sect. Ang iba pang sect masters na naroon ay napunta sa isang awkward na sitwasyon. May gusto sana silang sabihin, pero hindi naman sila sigurado kung tama ang mga sasabihin nila. Ang mga tagalabas ay hindi dapat nakikisali sa mga problema ng Emi sect.
Ang buong plaza ay natahimik, awkward at walang buhay na kapaligiran. Si Zoran ang unang tumayo at inanunsyo sa mga alagad ng Emisec, "Maalala ko lang, may dapat pala akong gawin sa bahay. Una na ako." Naguluhan si Zoran matapos niyang sabihin yon. Isang babae si Aurora na kagalang-galang. Subalit, pinilit siya ni Megan na umalis sa Emisec. Ang mas importante pa, ang punot dulo ng issue ay may kaugnayan kay Daryl na ampon na anak ni Zoran, kaya naman mas nahiya si Zoran na manatili pa sa lugar. Si Debra, Yvonne at Monica at tumayo na rin. Katulad ni Zoran, nahihiya sila bilang mga babae ni Daryl at halo-halo ang emosyon nila matapos malaman ang ginawa ni Daryl. Hiniling nilang makaalis agad sa isang awkward na pangyayari sa lalong madaling panahon. Sina Zoran, Debra at ang iba pa ay umalis na. Ang mga sumunod na umalis ay mga alagad ng Elysium Gate, Flower Mountain at Eternal Life Palace Sect. Ang lahat ng sekta na may kaugnayan kay Daryl ay umalis na. Si Daryl ang usapan sa balitang to, ang Flower Mountain at Eternal Life Palace Sect na kakampi ng Elysium Gate ay naisip na walang kwenta pa ang pananatili nila roon. Wala nang pakialam si Megan sa pag-alis ng tatlong sekta. Mas natuwa pa siya sa nangyari. Parehong si Aurora at Abbess Mother Serendipity ang umalis sa Emisec. Siya ang pinaka-qualified sa mga mas batang henerasyon at siya rin ang mamumuno simula ngayon. Naging kampante si Megan habang iniisip niya yon at pumunta sa sect chamber ng Emisec para kunin ang Emi Seal at itinaas ito. Fellow Emisec disciples, wala na tayong pinuno ngayon kaya naman ako na ang sect master simula ngayong araw. May tumututol ba? Hawak ni Megan ang seal habang naririnig ang boses niya sa buong lugar. Ang 100,000 alagad ng Emisec ay natahimik at walang nagsasalita. Ang isa sa mga alagad ay dahan-dahang tumayo matapos mag-isip at sinabing, "Senior Sister Megan, hindi naman kami tumututol sa pagiging sect master mo." Ang alagad ng Emisec na nagsalita ay si Jocelyn Ludwig. Malapit siya kay Megan. Kadalasan, ang iba ay sumusunod lang matapos may tumayo at magsalita sa kanila. Ang lahat ng iba pang alagad ay maya-maya lumuhod na. "Pagsisilbihan ka naming, Master Megan." Si Megan ang kanilang senior sister na may magandang relasyon ang bawat alagad sa kanya, kaya naman pumayag sila na maging sect master ito matapos umalis ni Aurora at Abbess Mother Serendipity sa Emisec. Hawak ni Megan ang Emi Seal at tinaas ang kanyang kamay, "Mga alagad, tumayo kayo." Ang iba pang sekta na naroon ay nagkatinginan matapos ang matagal na oras bago sila pumalakpak. Ang Emisec ay isang kilalang sekta, at ang iba-ibang sekta ay gustong kaibiganin si Megan na siyang susunod na sect master, kaya naman pumalakpak sila at binati ito. Isang nagdidiwang na ngiti ang lumabas sa mukha ni Megan. Sa gubat na dosenang milya ang layo mula sa Mount Emi sa sandaling yon. Dahan-dahang naglalakad si Aurora, kasama si Era. Galit si Aurora noong una nang sinabi ni Megan ang kanyang sikreto. Pero, naging kalmado na siya pagkatapos nito. Pakiramdam niya hindi siya naging mabuting ina dahil hindi niya nagampanan ito sa kanyang anak sa lumipas na mga taon para sa kanyang pagiging sikat at reputasyon. Sa wakas ay makikita na niyang lumaki ang anak niya matapos niyang bumaba sa posisyon ng pagiging sect master. Tiningnan ni Aurora si Era na katabi niya noong iniisip niya ang mga iyon. May gustong sabihin si Era matapos niyang maramdaman ang init ng katawan ni Aurora at nasanay siyang tawagin ito ng master at agad niya namang kinorek ang sarili niya, "Mama, saan tayo pupunta?" Kumurap-kurap ang mga mata ni Era at nagtanong, "Hahanapin ba natin si Papa?" Kahit na 7 taong gulang pa lang si Era, alam niya ang mga nangyayari sa komunidad. Lalo na ang development ng Elysium Gate Sect. Sa mga lumipas na taon, ang Elysium Gate Sect ay nabuo ng mabilis at biglang naging pinakamataas na sekta sa World Universe Continent at si Daryl bilang master nila ay kilalang kilala. Nagtataka si Era pero natutuwa rin nang malaman niya na si Daryl ang kanyang totoong ama. Hindi ba siya dapat maging masaya na isang sikat na tao ang kanyang tatay? Biglang nanglamig ang mukha ni Aurora. "Era, wala kang tatay at hindi mo pwedeng banggitin ang pangalan ni Daryl sa hinaharap, naiintindihan mo ba yon?" Sumama ang loob ni Aurora matapos niyang sabihin ang mga iyon. Hindi naman magiging miserable ang buhay niya kung hindi dahil kay Daryl. Kahit na naging maayos na siya sa sitwasyon, hindi pa rin niya pinapatawad si Daryl.
Kumurap ang mga mata ni Era at nagtanong, "Bakit mama? Bakit ayaw mo nalang aminin? Sabi mo ikaw ang nanay ko at si Daryl ang tatay ko." Pinigilang magsalita ni Aurora si Era bago siya matapos sa kanyang sinasabi. "Sinabi ko naman na wag mo na siyang babanggitin, hindi ba?" "Oo," mabilis na tinikom ni Era ng kanyang bibig at yumuko. "Bakit? Bakit ayaw ni mama na makita ko si Papa? Bakit ayaw niyang marinig at tawagin ko ang pangalan ni Papa?" Napagtanto ni Aurora na masyado siyang naging emosyonal nang mapansin niya na tumahimik si Era. Sinabi niya, "Era, mali si mama na hindi kita kinilala bilang anak ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng mabuti simula ngayon. Kailangan mo lang makinig sa akin ng mabuti at mag-ensayo habang nililibot natin ang mundo, okay?" "Oo naman, ma." Makikinig si Era sa'yo. Nakangiting tumango si Era. Kinuha ni Aurora ang kamay ni Era at naglakad na sila paalis. Samantala, sa Emmy sect. Ang isang masayang kapaligiran ay naging malungkot matapos ni Aurora, Best Mother Serendipity, and Elysium Gate sect at iba pang mga sekta ay umalis. Ang Millennium Event ay bigla na lamang natapos. Si Megan at iba pang mga junior sisters ay nasa gate, pinapaalis ang mga panauhin. "Amitabha!" Sabi ni Sectmaster Endless kay Megan, "Sectmaster Megan, kailangan nang gumalaw ngayon ng Shaolin sect. Ikaw na ang kumuha ng posisyon ng pagiging Sectmaster ngayong araw, dapat kitang bigyan ng isang pambating regalo para sa bago mong paglalakbay pero wala akong dala ngayon. Dadalhan kita ng regalo sa araw ng Elixir Competition sa susunod na 3 araw. Matapos ang 3 araw, naganap na ang isang granding Elixir Competition sa Mid-City na hinanda ng Elixir Association. Lahat ng Elixir Master sa World Universe Continent ay dumalo sa competition scale na mas malagi kaysa sa nakaraang Elixir Competition na ginanap sa Donghai City. "Okay, Sectmaster Endless. Magkita na lang tayong muli sa Elixir Competition sa susunod na 3 araw." Sabi ni Megan. Tumango si Sectmaster Endless at umalis na kasama ang mga alagad ng Shaolin. Nagpaalam din si Sectmaster Leonard. "Sectmaster Megan, ang Wudang Sect ay pareho rin ang gagawin. Magdadala rin kami ng regalo sa iyo sa susunod na 3 araw sa Elixir Competition. Magkita na lang tayo sa Mid-City." Ang iba pang sekta ay pumunta rin kay Megan para magpaalam. Si Megan ang interim Emmy Sectmaster, kaya naman gusto nila itong purihin. Masayang nagpaalam si Megan sa lahat ng tao nang nakangiti. Ang Elixir Competition ay gaganapin sa Mid-City sa susunod na 3 araw. Ang Carter family ay nakatira sa Mid-City. Si Dari na nakatira ng ilang taon sa Carter family ay siguradong pupunta sa Elixir Competition. Kinamumuhian pa rin ba ako ni Daryl pagkatapos ng ilang taon? Mabilis ang tibok ng puso ni Megan matapos niyang maisip yon. "Ha? Kaninong anak to?" Isang nakakagulat na boses ang biglang naisip ni Megan. Ang lahat ay tumingin sa Mount Emmy's entrance matapos mangyari yon. Isang batang lalaki na mga nasa 10 na taong gulang ang dahan-dahang pumasok habang nakasuot ng isang black Chinese jacket na naging dahilan kaya siya naging mukhang mature at kalmado. Ito ay wala nang iba kundi si Ambrose. Matagal nang naglalakbay si Ambrose at nararanasan ang buhay. Kakarating lang niya sa World Universe Continent. Noong narinig niya ang Elixir Competition, noong nakarating siya sa World Universe Continent at naging interesado siya rito. Ang master niya na si Mateo ay nasaktan ng malala ni Daryl. Sa kabutihang palad, mabilis siyang gumaling sa tulong ng worldly treasure. Laking pasasalamat ni Ambrose kay Mateo dahil sa mga tinuro nito ay naisip niyang pagalingin ang kanyang master. Natutunan ni Ambrose na mayroong kakaibang pill na tinatawag na 7 Exquisite Elixir na magpapagaling sa sugat ni Mateo, kaya naman hinanap niya ito sa lahat ng lugar pero wala ito. Kaya naman, napaisip si Ambrose kung may makikilala siya na makakapagsabi kung nasaan ang 7 Exquisite Elixir sa conference, matapos niyang malaman na may magaganap na Elixir Competition sa World Universe Continent. Ang Elixir Competition ang nagpupulong sa lahat ng Elixir Master sa World Universe Continent. Iniisip niya na pwede niyang nakawin ang Elixir sa Elixir Master na makakapagpalabas ng 7 Exquisite Elixir. Gayunpaman, ang Elixir Competition ay sa susunod na 3 araw na ang mga naiisip niya ay gawa lang ng pagkainip.
Malapit sa isa't isa si Era at Ambrose matapos nilang maglaban ng ilang rounds. Pinangako ni Ambrose na pupunta siya sa Emisec at hanapin siya pagkadating niya sa World Universe Continent. Pumunta si Ambrose sa Emisec at nagplano siya na makikipaglaro siya kay Era 3 araw bago pumunta sa Elixir Competition. Ang lahat ay hindi masyadong sineseryoso si Ambrose. Sa tingin nila ay isang batang lalaki lang ito na galing sa malapit na village at naligaw lang. Ang mga villagers ay pupunta rin naman para panoorin ang Millennium Event ng Emisec. Hoy bata, hindi ka pwede rito. Isang alagad ng Emisec ang lumapit kay Ambrose at sinabing, dalian mo at umalis ka rito. Ngumiti si Ambrose at magalang na sinabi sa alagad, ate, nagkakamali ka. Hindi ako naliligaw. Kaya ako nandito dahil may hinahanap ako. May hinahanap siya. Matapos ang ilang sandali, ang lahat ay natigilan. Hindi naman madalas na may nakikita silang batang lalaki na may hinahanap sa Emisec. Walang tinatanggap na lalaking alagad ang Emisec. Dagdag pa roon, ang mga alagad ng Emisec ay nasabihan na layuan ang mga lalaki. Sino ang hinahanap ng batang lalaking ito? Ang alagad ng Emisec ay ngumiti at tinanong si Ambrose, bata, sinong hinahanap mo? Iniwasan ni Ambrose ang mga nakatingin sa paligid niya at sinabing, hinahanap ko si Era. Tumingala si Ambrose para tingnan ang paligid pero kumunot ang noo niya nang hindi niya makita si Era. Bakit wala si Era rito? Ang lahat ng tao na naroon ay biglang sumigaw nang malaman nila ang intensyon ni Ambrose. Hinahanap niya ang anak ni Aurora. Pinuntahan siya ni Megan at tiningnan si Ambrose, hoy, bata. Bakit mo hinahanap si Era? Anong relasyon mo sa kanya? Magkaibigan kami ni Era, hindi siya nag-isip bago niya sagutin ito, at tiningnan niya si Megan, ating maganda, nasaan si Era? Kaibigan. Natigilan si Megan bago siya ngumisi at galit na sinabing, ang anak sa labas na yon ay pinaalis na sa Emisec kasama ang kanyang nakakahiyang nanay. Natatakot ako na mali ang pinipili mong maging kaibigan. Advice ko lang sa'yo, wag mo na siyang hanapin. Galit na galit ang mukha ni Megan. Ang mga tao sa paligid nila ay naguguluhan. Naramdaman ng mga alagad ng Emisec na sumusobra na ito pero totoo naman ang sinasabi niya. Si Aurora at Daryl ay patagong pinanganak ang anak nila at tinago nila ito sa loob ng 7 taon. Ang lahat ay nakita at narinig ito mula kay Aurora. Anong sabi mo? Nagulat si Ambrose habang nawawala ang ngiti niya sa mukha at tiningnan niya si Megan. Wala kang karapatan sabihin yan kay Era. Hindi siya anak sa labas. Sa Ancient Battlefield, nakilala niya si Era na tinulungan siya noong nasangkot siya sa isang gulo. Isa siyang mabait na babae na may malakas na hangarin sa hustisya. Isang kawalan na ilagay siya sa isang hindi magandang sitwasyon. Galit na galit si Ambrose. Mas nalungkot si Ambrose noong nakita at narinig niya ang mga sinabi ni Megan. Hindi pinansin ni Megan si Ambrose at patuloy siyang ngumisi. Alam mo naman kung nagsasabi ako ng totoo pag tinanong mo ang mga tao sa paligid. Ang nakakahiyang nanay niya ay inamin ito kanina lang. PFFFT. Huminga ng malalim si Ambrose at tiningnan si Megan bago magtanong, ayaw na kitang marinig. Gusto ko lang naman kung nasaan si Era. Nawala ang pagiging kalmado ni Ambrose habang sinusubukan niyang pigilan ang galit niya. Wala siyang ideya kung paano nasaktan ni Era ang Emisec pero alam ni Ambrose sa sarili niya na kahit na ayaw ng lahat kay Era at nireject ito. Hindi niya ito gagawin kay Era. Hindi nasiyahan si Megan na ayaw umalis ni Ambrose at sinabing, kaninong anak ka ba at bakit hindi mo maintindihan ang mga sinasabi ko? Sinabi ko naman na ang anak sa labas na yon ay umalis na sa Emisec kasama ng walang kwenta niyang nanay. Paano ko malalaman kung nasaan sila? Huwag kang pumunta rito sa Emisec kung gusto mong hanapin si Era. Wala siya rito. Sumimangot ang mukha ni Ambrose habang tinitiklop niya ang kanyang kamao at tinuro si Megan. Punong-puno si Ambrose ng matinding emosyon habang pinagbabantaan niya si Megan. Nagulat ang mga nakapaligid na tao sa kanya. Nagulat sila na isang bata ang ganoon magsalita, hindi siya mukhang bata. Anong karapatan niyang pagbantaan ang Emisec? Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Sa parehong oras, ang mga alagad ng Emisec ay sumama ang tingin kay Ambrose. Paano nila pinapasok ang isang 1-0 na taong gulang sa loob ng teritoryo nila?
Namumula na si Megan sa galit at sinigawan si Ambrose. Anong karapatan ng isang batang katulad mo na paglaruan ang ME-sect? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Kumaway si Megan. Mga alagad ng ME-sect, patumbahin niyo ang batang to. Ha? Isang dosenang mga alagad ang agad na pumunta at pinalibutan si Ambrose. Si Megan ang ME-sect master, kaya naman ang utos niya ay agad na sinunod ng mga alagad. Pinaglalaruan niyo ba ako? Malamig na ngumiti si Ambrose nang hindi natataranta noong pinalibutan siya ng mga babaeng alagad. Hush! Sa susunod na segundo, tumalon si Ambrose sa ere at kinuha ang Tyrant Hammer. Isang matinding ilaw ang lumitaw sa langit pagkakuha niya ng Tyrant Hammer. Ang lahat sa buong Mount ME ay biglang natigilan at hindi maitago ang gulat sa kanilang mga mata. Anong martilyo ang hawak ng batang yan? Nararamdaman nila ang isang malakas na enerhiya galing dito. Isa ba tong malakas na sandata? Nanginginig si Megan habang nakatingin sa Tyrant Hammer na hawak ni Ambrose. Patumbahin niyo yan. Dalian niyo at patumbahin niyo yan. Nararamdaman ni Megan ang malakas na aura galing sa Tyrant Hammer. Nag-aalala si Megan kung paano niya uutusan ang mga tao bilang isang sect master gamit ang kanyang lakas na walang-wala sa lakas ni Aurora. Na-excite siya na ang batang ito ay may dalang grand weapon. Hush! 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 Isang dosenang mga babaeng alagad ay lumipad sa air bago niya tirahin si Ambrose. Ang mga babaeng alagad ng ME-sect ay bumuo ng sword formation habang nakapalibot sila kay Ambrose. Isang malakas na enerhiya ang pumalibot sa buong lugar. Kayo ang dahilan kung bakit ko to ginagawa. Huwag kayong magreklamo kapag naging magaspang ako sa inyo. Ngumisi si Ambrose at binalaan sila habang mahigpit ang hawak niya sa Tyrant Hammer bago ito ibagsak. Isang malakas na kidlat ang kumalat galing sa Tyrant Hammer. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na ilaw ang kumalat sa paligid. Bang! 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 Sa isang iglap, naramdaman ng mga alagad na babae na ang katawan nila ay tumigil, hindi sila makagalaw o maiwasan ang atake. Lumipad sila dahil sa malakas na puwersa. Nagawa lang ni Ambrose ang first power level dahil ang mga kalaban niya ay mga babae at walang puot sa kanila. Ang mga alagad na ito ay siguradong hindi matitiis ang lakas na ito. Gasp! Si Megan at ang ibang mga alagad ay agad namang huminga ng malalim sa ere. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.